Tahimik ang buong mansyon ng mga Medina tuwing dapit hapon. Isang uri ng katahimikan na hindi basta-bastang dulot ng kapayapaan, kundi ng isang malalim at hindi mapangalanang kalungkutan. Sa ibabaw ng marmol na sahig, maririnig ang mahinang eko ng bawat yabag at sa bawat bintanang may kurtinang kulay garing, tila may hangin dumadaloy na may kasamang panaghoy. Ang matandang mansyon ay pag-aari ni Victor Medina, isang kilalang negosyante sa larangan ng real estate at construction. Sa kabila ng kanyang tagumpay at impluensya sa lipunan, ang personal niyang buhay ay isang palaisipan sa marami. Wala siyang anak. Ang kanyang asawa, si Elisa, ay 2 taon nang nakaratay sa koma matapos ang isang misteryosong aksidente sa sasakyan. At sa kabila ng lahat ng kayamanan at kapangyarihang taglay ni Victor, tila walang makapuno sa puwang na iniwan ng katahimikan ni Elisa. Isang hapon, sa loob ng opisina ni Victor sa ikalawang palapag ng bahay, nakaawang ang pinto habang pinagmamasdan niya ang screen ng kanyang laptop. Sa labas, dumaan si Mang Doro, ang matagal nang hardinero ng pamilya, bitbit ang isang timba at ilang gardening tools. Sa likuran niya, naroon ang kanyang anak, si Lando, isang tahimik ngunit matalas ang mata na binatilyo, 17 taong gulang, na tila laging nakamasid sa paligid. Mang Doro, tawag ni Victor habang bumukas ng tuluyan ang pinto ng opisina. Pakiayos yung mga halaman sa likod, parang may nalalagas na naman. Opo, Sir Victor, magalang na sagot ng matanda. Tara na, Lando. Sumunod si Lando. Ngunit bago bumaba ng hagdan ay sandaling lumingon sa dulo ng hallway kung saan naroroon ang silid ni Elisa. Isang sulyap na puno ng pangumulila, ngunit mabilis ding iniwasan upang hindi mahalata. Hindi ito napansin ni Victor, ngunit may ilang araw nang nararamdaman niya na parang may kakaibang nangyayari sa loob ng kwarto ng kanyang asawa. Minsan, ang mga kurtina ay medyo nakaayos. Minsan, ang mga bulaklak sa mesa ay tila sariwa kahit matagal na niyang hindi inutusan ang mga kasambahay na palitan ito. At sa gabi, may pagkakataong parang may naririnig siyang humahaplos ng pahina ng libro. Tila may bumabasa. Ngunit sa bahay na pinaghaharian ng katahimikan, natutunan niyang huwag na lang tanungin ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sa bandang hardin, habang abala si Mang Doro sa pag-aalaga ng mga halaman, si Lando ay naupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Bitbit ang isang lumang libro ng mga kwentong pambata. Binuksan niya ito sa gitnang pahina at nagsimulang magbasa, hindi para sa sarili, kundi para kay Elisa, na kahit wala roon sa kanyang harapan ay tila naririnig pa rin niya. At sinabi ng prinsipe, kahit walang kaharian basta't kapiling kita, sapat na. Mahinang bulong ni Lando. Gusto mo ba yon, Ma'am Elisa? Iyong prinsipe na walang korona pero totoo ang puso? Dahil malapit lamang ang bintana ng silid ni Elisa sa hardin at nakaawang ito paminsan-minsan para sa natural na hangin. Tila ba sinasadya niyang iparinig ang kanyang pagbasa? Umaasang makarating ito sa loob ng kwarto. Wala pang nakaaalam kung bakit gano'n na lamang ang malasakit ni Lando kay Elisa. Ngunit ang totoo, si Elisa ang unang taong bumati sa kanya nang dumating sila sa bahay. Isang batang lalaking piniling huwag magreklamo sa buhay na puno ng utos, sa ama na tahimik at pasyado ring sunod-sunuran sa mayaman. At sa mundong hindi nagbibigay ng pangarap sa tulad niyang ipinanganak sa ilalim ng putik. Lando, sigaw ni Mang Doro. Bakit ka nakaupo dyan? Dali, kunin mo nga yung hose sa bodega. Po? Ah, opo, tay. Mabilis na sagot ni Lando at tiniklop ang libro bago tumayo. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, bahagya pa siyang tuminala sa bintana ni Elisa. Tahimik pa rin, gaya ng dati. Kinagabihan, sa loob ng mansyon, isa-isang nagpahinga ang mga kasambahay. Tanging ang mga ilaw sa hallway at sa kwartong may nurse station ang naiwan. Tahimik na bumaba si Lando mula sa likurang hagdan, dala ang librong kanyang binasa sa hardin kanina. Maingat siyang naglakad, palingalinga,
hanggang makarating sa pintuan ng kwarto ni Elisa. Maingat niyang pinihit ang seradura. Bukas. Pagkapasok niya, tinakpan niya muna ang ilaw ng maliit na lampshade, saka lumapit sa kama kung saan nakahiga si Elisa. Payapa, walang malay. Parang natutulog ng napakatagal. "Magandang gabi po, Ma'am Elisa," mahina niyang wika. "Alam ko pong baka di niyo ako naririnig, pero baka rin naririnig ninyo kahit paano." Binuksan niya ang libro. "Pakinggan niyo po itong kwento. Tungkol ito sa isang batang ulila na walang pangalan pero may pusong marunong magmahal." At nagsimula siyang magbasa, mahinahon, mabagal. Isa-isang linya habang ang hangin sa silid ay tila nakikinig. Sa labas ng pintuan, di kalayuan, may sensor door na nakabukas. Si Victor papalapit upang mag-check ng mga papeles sa storage room, malapit sa kwarto ni Elisa. Ngunit huminto siya sa paghakbang nang makarinig ng boses mula sa loob. Pamilyar, ngunit hindi kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang maliit na awang ng pinto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang simpleng binatilyo, nakaupo sa upuan sa tabi ng kanyang asawang walang malay, buong paggalang na binabasahan ito ng kwento. Wala ni isang bakas ng kalokohan, walang balak manakit, wala ring pakinabang. Isang presensyang puno ng malasakit. Tahimik siyang umatras. Di niya kayang kumatok. Di niya kayang pumasok. Sa halip, bumalik siya sa kanyang opisina. Tahimik na naupo, saka tumitig sa monitor ng laptop niya. Mabagal na gumapang sa kanyang isipan ang isang katanungan. Bakit mas nakakausap ng batang iyon ang asawa ko kaysa sa akin? At sa katahimikang iyon, doon nagsimulang mabasag ang matagal ng panahimik ng Bahay Medina. Hindi madalas mapansin si Lando sa loob ng mansyon. Mas kilala siya bilang anak ng hardinero. Isang batang tahimik at mas gustong mag-isa sa sulok ng hardin kaysa makihalubilo sa mga kasambahay. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na anyo, may bumabalong na kwento ng kabataan na hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong umunlad. Isang kwento ng batang natutong magmahal at magtiis sa katahimikan. Si Lando ay isinilang sa isang maliit na barumbarong sa gilid ng palengke. Maaga siyang nawala ng ina sa panganganak, kaya't si Mang Doro na lamang ang naging kaisa-isa niyang gabay. Matagal ng hardinero ang ama, ngunit laging palipat-lipat ng pinagtatrabahuhan dahil sa kawalan ng seguridad. Hanggang isang araw, nabigyan ito ng permanenteng trabaho sa mansyon ng mga Medina. Makinig ka, Lando. Hindi ito tulad ng mga dati nating tinitirahan. Malaki, mayayaman, at may mga patakaran. Bawal kang tumakbo sa loob, bawal kang magsalita kung hindi tinatanong. At higit sa lahat, wag na wag kang papasok sa mga kwarto lalo na ng amo. Mahigpit na bilin ni Mang Doro noong unang araw nila sa mansyon. Tumango lang si Lando. Noong paman ay sanay na siyang sumunod. Hindi siya pala tanong, hindi rin pala reklamo. Basta't kasama niya ang ama, sapat na. Ngunit hindi niya makakalimutan ang unang araw na nakita niya si Ma'am Elisa. Bata pa siya noon, 11 taong gulang, habang tumutulong maghakot ng mga paso sa likod bahay. Isang magandang babae ang lumapit sa kanya at ngumiti. "Ikaw siguro si Lando, anak ni Doro?" Tanong ng babae. May lambing sa tinig. "Opo," nahihiyang sagot niya. "Ito cookies, mainit-init pa." "Pasensya na kung hindi ka masyadong nabati kanina. Welcome sa bahay namin," ani Elisa, habang iniabot ang maliit na lalagyan. Iyon ang unang beses na naramdaman niyang hindi siya invisible. Simula noon, palihim siyang tumatambay malapit sa veranda kung saan madalas magbasa ng libro si Elisa. Pinakikinggan niya kung paanong bigkasin ng ginang ang mga salita. Malinaw, may damdamin, parang nagsasalaysay para sa isang batang wala sa kanyang tabi. At unti-unti, ginaya ni Lando ang paraan ng kanyang pagbabasa. Doon nagsimula ang kanyang pagmamahal sa mga kwento. Taon ang lumipas, at kahit hindi na siya pinapansin ng ibang tauhan sa bahay,
Sapat na sa kanya ang mapakinggan si Elisa mula sa malayo. Ngunit dumating ang aksidente, isang gabing umuulan. Si Elisa at Victor ay galing sa isang kasalan at sa gitna ng pag-aaway sa loob ng sasakyan ay bumangga sila sa poste. Si Victor ay nagtamo lamang ng gasgas sa noo. Si Elisa, hindi na nagising. Bumagsak ang mundo ng mansyon sa katahimikan. Hindi siya pinagbawalan na bumisita sa kwarto, ngunit alam niyang hindi ito kailanman matatanggap. Kaya tuwing gabi, habang ang iba'y natutulog, palihim siyang umaakyat, unay sa labas ng bintana lang. Hanggang sa isang gabi, bukas ang pinto. Pumasok siya, nanginginig ang mga kamay. Ma'am Elisa, mahinang tawag niya. Ako po ito si Lando. Wala siyang inaasahang sagot. Pero ang katahimikan ng silid ay tila nagbigay latas sa kanya upang magsalita pa. Kaya naupo siya sa tabi ng kama, binuksan ang dalang lumang libro at sinimulang basahin ang unang kwento, isang alamat ng paggong at kuneho. Mula noon, gabi-gabi na siyang bumabalik. Hindi para sa kahit anong kapalit, hindi para sa pansariling motibo. Kung tutuusin, hindi nga niya lubos maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Nang dumaan si Victor sa hallway, narinig niyang pabulong ang usapan ng dalawang kasambahay. Yung anak ni Doro, nakita ko sa kwarto ni Ma'am Elisa. Ewan ko kung anong treat ng batang yon. Baka naman wala lang. Baka naghahanap lang ng kwarto. Hindi sumagot si Victor. Bagamat narinig niya, hindi niya ito pinansin. Sa isip niya, isang batang mausisa lang si Lando. Ngunit sa susunod na mga gabi, napansin niyang tila may pattern. Tuwing 9:00 ng gabi, may aninong gumagalaw sa hallway patungo sa kwarto ni Elisa. Hindi niya pa ito binibigyan ng atensyon, pero isang bahagi ng kanyang isipan ay nagsimulang magtanong. At sa kabilang bahagi ng mansyon, si Lando, muling binuksan ang kanyang kwaderno. Ma'am Elisa, bulong niya, itutuloy ko po yung kwento kagabi tungkol sa batang ulila na umibig sa isang prinsesa na hindi niya kayang gisingin. Ang kanyang boses ay marahan, ngunit puno ng damdamin. Ngunit sa tuwing binabasa niya ang mga kwento kay Elisa, tila may bahagyang gumagaan sa dibdib niya. Parang may nakikinig, kahit wala namang sumasagot. Hindi rin niya alam kung paano dumating ang ideya ng pagbibigay ng mga bulaklak. Minsan, habang nag-aalaga ng hardin, napansin niya ang mga bagong pamumulaklak ng daisy. Pinutol niya ang isa at iniwan sa mesa ni Elisa. Kinabukasan, naglagay siya ulit. Hanggang sa naging araw-araw. Ma'am Elisa, bulong niya minsan, kung naririnig niyo po ako, sana po gumaling na kayo. Kasi kayo lang po ang nakausap ko ng buong puso. May isa pang gabi na muntik na siyang mahuli. Habang palabas siya ng silid ni Elisa, hawak ang isang kwadernong may sulat kamay niyang tula. Napansin siya ng isa sa mga kasambahay. Hoy, anong ginagawa mo riyan? At sa katahimikan ng kwarto, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, ang kanyang mga kwento ay naging ilaw sa dilim. Hindi lang para kay Elisa, kundi pati sa sarili niyang pusong dati walang direksyon. Doon sa gilid ng bahay, sa pagitan ng mahigpit na mga patakaran at tahimik na kwarto, isang batang walang boses ang nagsimulang lumikha ng kwento. Kwentong hindi niya alam ay magpapabago sa lahat. Malalim na ang gabi. Sa buong mansyon, tanging mga ilaw na panlinaw sa hallway at kusina ang bukas. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tiktak ng grandfather clock sa sala. Sa labas, maririnig ang mahina ngunit tuloy-tuloy na ihip ng hangin na tumatama sa mga dahon ng mga halaman sa hardin. Sa oras ding iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Elisa. Pumasok si Lando, may hawak na isa na namang libro at isang maliit na basket ng sariwang bulaklak na pinitas niya sa hardin. Luma na ang kanyang sapatos, may mga gasgas na ang braso, ngunit maingat pa rin siyang gumalaw. Para bang kahit ang tunog ng kanyang hininga ay ayaw niyang makagambala. Magandang gabi, Ma'am Elisa. Bulong niya habang inilalapag ang bulaklak sa lamesita malapit sa kama. May bagong kwento po ako ngayon. Tungkol naman ito sa isang batang lalaki na lumaking nananahimik, pero may hawak na lihim
na kayang magpagaling ng puso ng iba. Umupo siya sa tabi ni Elisa at binuklat ang aklat. Hindi man gumagalaw ang babae, tila nakikinig pa rin ito. Gaya ng nakasanayan niya, binigyan niya ng damdamin ang bawat linya ng kanyang kwento. Sa bawat pahina, tila ba siya rin ang bumabalik sa mundong hindi niya kayang abutin. Isang mundo kung saan siya'y may kakayahang magsalita at marinig kahit walang sagot. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng pinto ng kwarto, nakatayo si Nena, isa sa mga bagong kasambahay, mapagmatyag at palatanong. Napansin niyang may kakaibang anino kanina habang naglalakad siya pauwi mula sa kusina. Sa kanyang pag-uusyoso, nakita niya si Lando na dahan-dahang pumapasok sa silid ni Elisa. Hindi siya kumibo agad. Pinanood niya ang binata mula sa maliit na siwang ng pinto. Sa kanyang pagkabigla, hindi kalokohan ang ginagawa nito. Binabasahan nito ng libro si Ma'am Elisa para bang kausap niya ito. Hindi siya sigurado kung ano ang mararamdaman. Pag-alis ni Lando makalipas ang halos 1 oras, hinaron niya ito sa hallway. "Hoy!" malamig niyang bati. "Anong ginagawa mo roon?" Natigilan si Lando, hawak pa ang kanyang aklat. Ako po, nag-iwan lang po ng bulaklak." "Nakita kita. Huwag mong gawing bulaklak lang yan. Alam kong binabasahan mo si Ma'am Elisa. Anong pakialam mo sa kanya?" Hindi makasagot si Lando. Tumango na lang siya, marahang yumuko, saka mabilis na tumakbo paakyat sa kanyang silid. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong mansyon. Anak ni Mang Doro? Sa kwarto ni Ma'am Elisa? Anong ginagawa nun roon? Napakabastos! Abat parang siya pa ang may-ari ng bahay. Halos lahat ng kasambahay ay may sariling interpretasyon sa nakita ni Nena. At gaya ng inaasahan, umabot din ito kay Victor. Habang binabasa niya ang mga papeles sa opisina, pumasok ang kanyang assistant. "Sir, may gusto lang po akong sabihin tungkol kay Lando. May nakausap akong kasambahay kagabi. Nahuli raw siyang nasa kwarto ni Ma'am Elisa. Gabi-gabi raw pala." Hindi agad nagsalita si Victor. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit. Sa halip, dahan-dahang inilapag ang hawak na papel, saka tumayo at tumingin sa labas ng bintana. Sa malayo, natanaw niya si Lando, abalang nag-aayos ng mga tanim sa gilid ng mansyon, tila walang kamalay-malay sa mga usap-usapan. "Hayaan niyo muna," mahinang sagot ni Victor. "Wala pa naman tayong alam na masama ang ginagawa." Naguluhan ng assistant. Hindi sanay ang mga tauhan sa ganoong klaseng tugon mula sa kanilang amo. Karaniwan, sa ganitong pagkakataon, may sibakan agad, may pagbabanta. Ngunit hindi ngayon, hindi sa pagkakataong ito. Samantala, si Mang Doro ay hindi na naghintay pa ng pagsabihan. Siya na mismo ang sumugod sa anak pagkagabi. "Lando, anong kalokohan niyang naririnig ko? Pumapasok ka raw sa kwarto ni Ma'am Elisa?" Gulat si Lando. Hindi niya inaasahang ganito kabilis kakalat ang balita. "Tay, hindi po kalokohan. Hindi mo ba alam kung gaano kasagradong lugar ang kwarto na yon? May sakit si Ma'am Elisa. Comatose siya. Anong pakay mo ron?" "Tay, binabasahan ko lang po siya ng libro. Wala po akong masamang intensyon. Alam mo bang pwede tayong paalisin dito dahil dyan? Tayong dalawa? Walang tanong-tanong. Basta paalisin lang. Ganon ang buhay kapag hindi mo bahay ang tinutuluyan." Tahimik si Lando. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Saka mahina pero buong pusong sinabi, "Pasensya na po. Pero hindi ko po kaya kasing manahimik na lang habang nakikita kong wala ni isang lumalapit sa kanya. Sa inyo po, siya si Ma'am Elisa. Pero sa akin po, siya ang kauna-unahang taong bumati sa akin, Tay. Wala po akong ina. Pero noong ngumiti siya sa akin, parang naramdaman kong may kakampi ako sa mundong to." Natahimik si Mang Doro. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang anak. Hindi niya rin alam kung paano sasalungatin ang isang damdaming totoo. Ngunit sa mundo ng mahihirap, hindi sapat ang kabutihan. Kailangan mong matutong umiwas sa gulo kahit alam mong nasa tama ka. Simula ngayon, matigas na sagot ni Mang Doro, "Huwag ka nang babalik doon.
Huwag mong pahirapan ang sarili mo, anak. Hindi lahat ng kabutihan ay nauunawaan ng mundo. Tumango si Lando. Walang luha, walang hinagpis. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na tila dahan-dahang nadudurog. Kinagabihan, hindi na pumasok si Lando sa silid ni Elisa. Nakaupo siya sa kanyang higaan, hawak-hawak ang librong dapat sana'y babasahin niya. Sa kabila ng bintana, tanaw niya ang kwarto ni Elisa. Madilim, tahimik, walang galaw. "Pasensya na po, Ma'am Elisa," bulong niya. "Siguro, hanggang dito na lang po muna." Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng sariling silid, si Victor ay nakatanaw rin sa parehong bintana. Sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng binatang nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Binabasahan ito ng kwento na tila galing sa sariling puso. At sa puso ni Victor, unang beses niyang naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Konsensya. Hindi pa niya alam, ngunit ang gabing iyon ang magiging simula ng pagkabasag ng kanyang katahimikan. Dahil minsan, hindi mo kailangang mahuli ang isang tao para sa kasalanan. Minsan, nahuhuli mo sila sa kabutihang hindi mo kailanmang ginawang ibigay. Hindi napansin ni Lando na ang kanyang maikling pagkawala ay may iniwang tahimik ngunit makapangyarihang epekto sa silid ni Elisa. 3 araw mula nang huli siyang magbasa ng kwento sa tabi ng kama ng ginang, napansin ng resident nurse na si Mariel ang kakaibang pagbabago sa mga vital signs ng pasyente. "Doc Renzo, may napansin po akong pagtaas ng eye movement ni Mrs. Medina nitong 3 gabi. Hindi po ito usual. At saka, mas maayos na rin ang oxygen saturation niya na iulat ng nurse sa neurologist habang nasa routine rounds sila sa silid." Sagot ng doktor habang binubusisi ang monitor. "Interesting. Hindi natin binago ang medication. Walang bagong treatment protocol. May emotional stimulation ba siyang natatanggap nitong mga nakaraang linggo?" Nagkatinginan ang nurse at ang isa pang tauhang naroon. Si Mariel ang unang nagsalita. "Wala po akong nakikitang dahilan. Hindi rin po dumadalaw si Sir Victor sa gabi. Usually, si Lando lang ang nagkaka-interes pumasok rito." "Lando?" tanong ng doktor. "Opo, anak po siya ng hardinero. Nakita ko minsan na binabasahan niya si Ma'am Elisa. Para bang ginagawa niyang audience ang pasyente." Saglit na natahimik si Dr. Renzo. Nagsulat siya ng ilang tala sa clipboard at lumingon sa monitor. "Kakaiba. Hindi ko pwedeng igiit. Pero may ilang pag-aaral na nagpapatunay na kahit comatose ang isang pasyente, minsan ay nakakarinig pa rin sila. At kung tama ang pakiramdam ko." Lumingon siya sa nurse. "Gusto kong bantayan natin ito. Saka, tawagin niyo si Mr. Medina. Kailangan niyang malaman ito." Ilang oras pa ang lumipas bago makarating kay Victor ang balita. Katatapos lang niya ng pulong kasama ang ilang business partners mula Singapore nang tawagin siya ng kanyang sekretarya. "Sir, may tawag po si Dr. Renzo. Tungkol daw po kay Mrs. Medina." Agad niyang pinutol ang usapan at sinagot ang telepono sa opisina. "Yes, Doc. Sir Victor, may kakaunti po akong gustong iulat. Hindi ko pa po ito kayang sabihin na siguradong pagbuti ng lagay ni Ma'am Elisa, pero may mga maliliit na indikasyon ng heightened responsiveness tulad ng involuntary eye movement, spontaneous tears, at mas kalmadong cardiovascular readings." Napahinto si Victor. "Anong ibig mong sabihin?" Maari pong ang isang partikular na uri ng emotional engagement ang unti-unting gumigising sa emosyonal na bahagi ng kanyang utak. Wala pa po tayong klinikal na basihan para sabihing conscious na siya. Pero may nararamdaman siyang stimuli. So, ibig mong sabihin, may epekto ang kwento-kwento ng bata? Hindi po nating masasabing iyon ang tiyak na dahilan, pero kung gusto po ninyong malaman ang kabuuan, may nurse po tayong nakakita sa anak ng hardinero na gabi-gabing pumupunta sa kwarto ni Ma'am at binabasahan siya ng libro. Hindi agad nakasagot si Victor. Pinatong niya ang cellphone sa mesa at tumingin sa salamin sa harap ng opisina niya. Ang batang iyon, ang anak ng isang simpleng hardinero, ang nakaupo sa tabi ng kanyang asawa, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 2 taon. Sa utak niya,
Mabilis ang pagtakbo ng mga tanong. Ano ba ang pinagsasabi ng bata sa kanyang asawa? Bakit hindi niya ito naisip noon pa? At higit sa lahat, bakit hindi siya mismo ang gumagawa ng ganon? Kinagabihan, naglakad si Victor sa hallway ng kanilang mansion, patungo sa silid ni Elisa. Wala siyang dalang papeles. Wala siyang laptop. Wala rin siyang alibi. Tahimik lamang siyang pumasok sa silid at naupo sa tabi ng kanyang asawa. "Hi, Elisa," mahina niyang bungad. "Ako ito, Victor." Tila banyaga ang sariling pangalan sa kanyang bibig. Halos hindi niya maalala ang huling beses na tinawag niya ito ng may emosyon. "Mabuti ka naman. Mukhang mas payapa ka ngayon." Bulong niya habang hinawakan ang kamay ng asawa. Malamig, ngunit hindi na kasing bagsak gaya ng dati. Huli niyang nilingon ang silid. Lahat ay malinis, may ayos. Ang kurtina ay medyo nakaawang, pinapasok ang malamlam na ilaw ng buwan. Sa gilid, may vase ng sariwang bulaklak. Hindi niya dinala iyon. Dito niya muling naalala si Lando. Si Lando, yung anak ni Mang Doro, pinabasahan ka raw. Mukhang mas marami siyang nasabing kwento sa'yo kaysa akin, no? Napangiti siya, may halong lungkot. Ako hindi ko man lang alam kung paano magsimula. Lumapit siya sa bookshelf sa gilid ng silid at kumuha ng isang lumang libro. Ang koleksyon ng mga alamat ng Pilipinas. Binuklat niya ito, hinayaan ang kanyang mga daliri na gumuhit ng sariling damdamin habang binabasa. Sa ilalim ng buwan, lumulutang ang bangka ng isang batang naglalakbay. Mahinang basa niya. "Gusto mo ba to, Elisa? Naalala mo bang pinili natin to noong bagong kasal tayo dahil gusto mong basahan ng kwento ang magiging anak natin?" Napahinto siya. Ang salitang anak ay tila kutsilyong dumaan sa kanyang lalamunan. Isang paalala ng mga pangakong hindi natupad. Sa sumunod na araw, tinawag niya ang kanyang assistant. "Maghanap ka ng discreet security installation team. Gusto kong magpalagay ng hidden camera sa silid ni Elisa." Nagtaka ang assistant ngunit hindi nangahas na magtanong. Agad niyan inayos ang request. Kinabukasan, tahimik na ipinasok sa sulok ng silid ang maliit na HD camera, halos hindi kita sa madilim na parte ng kisame. Ito ay sinet upang mag-record tuwing gabi, oras na madalas dumalaw si Lando. Hindi upang husgahan, ngunit upang masagot ang tanong sa kanyang isip, ano ba talaga ang ginagawa ng batang iyon? At bakit tila siya pa ang mas may ugnayan sa asawa niya? Hindi pa alam ni Victor, pero ang makikita niya sa mga susunod na gabi ay magpapabago sa kanyang paningin hindi lang kay Lando, kundi sa sarili niyang pagkatao. Gabi-gabi, tahimik na nakaupo si Victor sa harap ng kanyang laptop sa opisina sa ikalawang palapag ng mansyon. Simula nang ikabit ang hidden camera sa kwarto ni Elisa, araw-araw na naging ritual sa kanya ang pag-review ng footage sa parehong oras na dati ginugol niya sa mga late-night meetings o inuman kasama ang mga kapwa negosyante. Ngunit ngayong gabi, ibang klaseng katahimikan ang bumabalot sa kanyang paligid. Hindi ng negosyo, kundi ng damdaming matagal niyang kinulong sa dibdib. Sa unang mga klip, walang kakaiba. Si Lando, payat at tahimik na binata, ay dahan-dahang pumapasok sa silid, may dalang libro o minsan ay munting basket ng mga bulaklak. Walang hinanakit sa kilos ng bata. Sa halip, ang bawat galaw niya ay puno ng ingat, para bang takot siyang makagambala sa isang banal na katahimikan. Sa isang footage, nakaupo si Lando sa tabi ng kama ni Elisa. Hawak ang isang kwaderno na halatang sinulatan ng kamay lamang. "Ma'am Elisa," mahina niyang bungad. "Ito pong kwentong to, ako po mismo ang sumulat. Ewan ko po kung magaling, pero gusto ko pong marinig ninyo." Dahan-dahan niyang binasa ang kanyang kwento. Tungkol ito sa isang batang nawalan ng ina. Lumaki sa tabi ng mga halaman. At isang araw ay nakulala ang isang prinsesang tulog sa gitna ng malamig na kaharian. Araw-araw, binisita siya ng bata. Hindi siya ginising, hindi rin siya inistorbo. Ang ginagawa lang ng bata ay magkwento sa kanya dahil ang prinsesa ay ang tanging nilalang na hindi tumawa sa kanyang mga pangarap. Habang patuloy ang pagbabasa, napansin ni Victor ang munting panginginig ng boses ni Lando. Minsan ay napapainto ito at tila ninanamnam ang bawat salitang binigkas. At sa huling bahagi ng kwento, sinabi ng bata sa kanyang prinsesa, "Kung sakaling hindi ka na magising, okay lang. Basta kahit minsan lang, naging totoo ako para sa'yo."
Hindi na malayan ni Victor na unti-unti na ring namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa kwento mismo, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may narinig siyang salitang hindi kailanman na ibulala sa loob ng silid na iyon. Pagmamahal. Hindi pagmamahal ng isang asawa. Hindi ring pagmamahal ng magkasintahan, kundi pagmamahal na payak, walang hinihinging kapalit. Isang uri ng malasakit na tahimik, hindi ipinagmamalaki, at higit sa lahat, totoo. Sa sumunod na gabi, mas maagang sinimula ni Victor ang panonood ng footage. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sabik siyang mapanonood muli ang ginagawa ng bata. Sa clip na iyon may dala si Lando na maliit na lumang radyo. Kinuha niya ito mula sa ilalim ng kanyang kama, isang bagay na sinira at inayos niya mismo. Ipinasok niya ang bagong baterya at pinatugtog ang isang lumang kanta, klasikong balad na paborito ni Elisa noong araw. Naalala ko po, sinabi niyo dati na paborito niyo po ang kantang yon. Sabi ni Lando habang pinapakinggan ang musika. Sana po, kahit wala kayong malay, maramdaman niyo pa rin ang tugtog. Habang tumutugtog ang himig, umupo siyang muli sa tabi ni Elisa at binasa ang isang tula na isinulat niya. Hindi ito perfect, may mga simpleng salita lang. Ngunit sa bawat linya, ramdam ang puso ng batang natutong umibig sa katahimikan. Napahinto si Victor. Sa bawat galaw ni Lando, parang may salamin siyang nakikita. Hindi ng kanyang kabataan, kundi ng kanyang mga pagkukulang. Bumalik sa alaala niya ang huling araw bago maaksidente si Elisa. Hindi mo ba nararamdaman, Victor? Para tayong 2 taong magkasama lang sa iisang bubong pero hindi nagkakakilala. Iyak ni Elisa habang nagmamaneho siya noon. Ako lang ba ang umaasang magkakaroon tayong anak ng totoong pamilya? Ano bang gusto mong gawin ko? Tumigil sa trabaho? Iwan ang negosyo? Magtakababang ama ng tahanan? Mariin niyang sagot, galit at puno ng pagod. Pagkatapos ng gabing iyon, bumangga sila. Siya'y nagising sa ospital, may sugat lang sa noo. Si Elisa hindi na muling nagmulat ng mga mata. Hindi niya kayang harapin ang asawa sa kama araw-araw. Kaya't inilibing niya ang sarili sa trabaho, sa negosyo, sa mga meeting na walang emosyon. Ang silid ni Elisa ay naging libingan ng kanyang hiya at takot. At ngayon, sa simpleng presensya ni Lando, lahat ng iyon ay muling binuhay. Sa huling bahagi ng video, isang bagay ang laling nagpahina sa kanyang dibdib. Ma'am Elisa, ani Lando, kung magising po kayo, sana kahit sandali lang, maalala niyo po ako. Hindi ko po kayo asawa, hindi ko po kayo kaanak. Pero sana po kahit sa panaginip niyo naging totoo ako, kahit doon lang. Tahimik ang kwarto, tahimik din ang opisina ni Victor. Tanging tunog ng lumang kanta ang naroroon sa video, habang ang lalaking may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod ay hindi na napigilang mapahawak sa kanyang ulo at mapaluha. Napatitig siya sa screen. Ito ba ang batang halos pinaalis nila sa mansyon noon? Ang batang halos hindi pinansin? Ang batang natutong magmahal ng hindi inaasahang may pagmumulan? Hindi niya ito kinaya. Tumayo siya, lumabas sa opisina at nagtungo sa veranda. Mula roon, tanaw niya ang hardin at sa gilid nito, si Lando, may dalang hose, abalang dinidiligan ang mga halaman. Mukhang walang ideya na binasag na niya ang pader sa puso ng lalaking noon ay inakala niyang wala nang pakialam sa mundo. Sa gabing iyon, unang beses na naisip ni Victor na baka hindi siya ang pinakapamilyar na tao sa buhay ni Elisa. Sa mga panahong ito, baka ang batang iyon ang anak ng hardinero. Ang tahimik na binatang may dalang kwento. Siya ang tunay na nakarating sa puso ng babaeng halos 2 taon nang hindi muling nagising. Simula nang mapanood ni Victor ang mga video mula sa hidden camera, tila may nabaling bahagi sa kanyang katahimikan. Hindi siya naging mapag-alinlangan o mapanumbat. Bagkus ay nanatili siyang tahimik, laging nakatanaw sa malayo at tila may laging iniisip. Sa loob ng ilang araw, hindi niya tinawagan ang kanyang mga business partners. Hindi rin siya nagpa-schedule ng kahit anong pulong. Sa halip,
Sinimulan niyang pagmasdan si Lando mula sa veranda, mula sa bintana ng kanyang opisina at kung minsan ay sa mismong hardin habang nagpapanggap na naglalakad lang. Sa bawat araw na lumilipas, napagtatanto niyang mas kilala ng batang iyon ang kanyang asawa. Mas marami itong naibahagi, mas marami itong pinadama. Isang sakit na mahirap lunukin sa pride ng isang lalaking buong buhay ay isinugal para sa negosyo pero hindi kailanman para sa damdamin. Isang umaga, habang si Lando ay nag-aayos ng mga paso sa gilid ng mansyon, tinawag siya ni Victor. "Lando, aniya, may bahagyang bigat sa boses. Pwede ba kitang makausap?" Natigilan si Lando. Tumayo ito agad, pinunasan ang mga kamay sa kanyang lumang tuwalya at lumapit na may halong kaba. Hindi niya alam kung ani ang pag-uusapan. Ngunit hinarap niya ito ng buong respeto. "Opo, Sir Victor." Tahimik silang naupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa gitna ng hardin. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Victor. Tila hirap buuin ang mga salita. "Alam kong matagal mo nang ginagawa yan. Alam kong hindi ito basta curious lang. Alam kong may dahilan ka." Hindi alam ni Lando kung tatango o magsasalita. Pinili niyang tumahimik muna. "May pinapanood ako mga video." Pagpapatuloy ni Victor. "Nakikita ko ang ginagawa mo, naririnig ko ang mga kwento mo, at sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o mahiya." "Pasensya na po, sir. Wala po akong masamang intensyon. Gusto ko lang pong..." "Hindi ko sinasabing mali ka," putol ni Victor. "Sa totoo lang, baka nga mas tama ka pa kaysa sakin." Muling natahimik ang paligid. Ang hangin ay mahinang humahaplos sa mga dahon. Ang katahimikan ay tila gumuguhit ng lamat sa matagal ng pader ng pagitan nilang dalawa. Minsan iniisip ko, ani Victor, ako ang asawa. Ako ang dapat nandun. Ako ang dapat nagkukwento, nagpapakanta, nagbabasa. Pero sa 2 taon, ni minsan hindi ko nagawa yan. Ni minsan, hindi ko nagawang lumapit kay Elisa. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil natakot akong makita kung gaano ko siya nabigo. Napatungo si Lando. Ayaw niyang makitang nasasaktan ang lalaki. Pero totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. "Alam mo, Lando," dagdag ni Victor, "marami akong kayang bayaran. Marami akong kayang bilhin. Pero yung ginagawa mong yan, yung kakayahan mong pakinggan siya kahit hindi siya makapagsalita, yung kabutihan mong ibigay ang sarili mo nang walang hinihinging kapalit, hindi ko kayang tapatan yon." Hindi na nakatiis si Lando. Dahan-dahan siyang nagsalita, mahina ngunit matapat. "Sir, wala po akong balak palitan kayo. Wala po akong iniisip kundi baka sakaling sa mga kwento ko may maramdaman si Ma'am Elisa. Siya lang po kasi ang unang taong tinanong kung kumusta ako, sir. Kaya kahit comatose siya, kahit hindi siya sumasagot, gusto ko pong maibalik kahit papano yung naramdaman ko noong araw na yon." Tumango si Victor. "At nagawa mo ng higit pa." Sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi si Lando ang dumalaw sa silid ni Elisa. Si Victor mismo ang pumasok, walang kamera, walang audience. Tanging siya at ang asawa niya na nakahiga pa rin, payapa sa gitna ng katahimikan. Naupo siya sa tabi ng kama. Kinuha ang parehong libro na binabasa ni Lando noong nakaraang linggo. "Hello, Elisa." Mahinang bati niya. "Ako to, si Victor, asawa mo. Alam kong hindi mo ako naririnig. O baka naririnig mo nga, pero hindi mo gustong marinig ang boses ko. Naiintindihan ko." Tumingin siya sa pisngi ng asawa. Malamlam, maputla, ngunit hindi kasing bigat ng dati. May kung anong liwanag sa mukha nito na hindi niya napansin noon. "Kagabi, nakita ko yung binatang binasahan ka ng kwento. At naisip ko, bakit siya? Bakit hindi ako?" "Siguro kasi natutunan kong magtago, Elisa. Natutunan kong kalimutan ang damdamin para lang hindi ko maramdaman ang pagkatalo." Binuklat niya ang libro. Binasa ang unang pahina. Sa isang bayan sa gitna ng kagubatan, may prinsesang natulog ng mahaba at malalim.
Habang binabasa niya ang kwento, marahang lumuhod si Victor sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng asawa. Unti-unti, sa bawat linya ng istorya, tila nawawala ang kanyang mga takot. Tila siya ring nagsasalay sa mga salitang hindi ko nasabi. Sa mga gabi na pinili kong manahimik, tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata, ngunit hindi niya ito pinunasan. Sana kahit papaano maramdaman mo pa rin na ako ito. Nandito pa rin ako. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang routine sa mansyon. Si Victor na mismo ang bumibisita kay Elisa tuwing gabi. Si Lando, bagamat hindi na araw-araw, ay nananatiling masugid na kaibigan sa pagitan ng silid at hardin. Magkasama pa silang nagbabasa sa tabi ng kama. Si Victor at si Lando, dalawang lalaking magkaibang mundo, ngunit iisa ang layunin, ang muling gisingin ang babaeng naging sentro ng kanilang mga damdamin. At sa katahimikan ng silid, sa ilalim ng liwanag ng lampshade, tila unti-unting bumabalik ang init na matagal nang nawala. Ang tanong lamang, sapat na ba ang pagsisisi ng isang lalaking huli ng nakaramdam? O mas malakas pa rin ang kwento ng isang batang minahal kahit walang kapalit? Hindi na naging katulad ng dati ang bawat gabi sa mansyon ng mga Medina. Isang bagong katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi na ito ang mabigat at malamig na uri ng katahimikan na puno ng takot at pag-iwas, kundi ang katahimikan ng pagninilay, ng pagbabalik loob, at ng muling paglapit ng damdamin. Habang patuloy na binibisita ni Victor si Elisa sa gabi upang basahan ng kwento, may isa pa siyang naging hangaring hindi na niya matagal pang pinagpaliban. Ang harapin si Lando, hindi bilang amo sa empleyado, kundi bilang isang lalaking kailangang makinig sa batang minsang binalewala. Isang Sabado ng umaga, tinawag niya si Mang Doro sa veranda. Tahimik silang nagkakape, habang tanaw ang hardin kung saan masigasig na nagdidilig si Lando. Ang araw ay malambot pa, hindi pa mainit ngunit dama na ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Matagal na tayong magkakilala, Doro. Bungad ni Victor, hindi pa rin inaalis ang mata sa anak nito. Maraming taon ka nang nagsisilbi rito at hindi ko namang pinalalampas ang sipag mo. Maraming salamat po, sir. Sagot ng matanda, may kaba sa boses. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Ngayon, gusto kong kausapin ang anak mo. Hindi bilang tagapag-alaga ng halaman, kundi bilang isang lalaking may ginampanang papel na hindi ko nagampanan. Mabilis na lumingon si Mang Doro kay Victor. Sir, kung tungkol po yan sa pagpasok niya sa kwarto ni Ma'am Elisa, pinagalitan ko na po siya noon. Hindi na po siya bumabalik doon. Wala po siyang masamang. Pinutol ni Victor ang kanyang pagsasalita sa pamamagitan ng isang mahina ngunit mariing pahayag. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang anak mo, Doro. Hindi siya ang may mali. Naguluhan ang matanda, ngunit tumango. Tinawag niya si Lando na noon ay lumalapit na rin matapos mapansin ang dalawa. Opo, sir? Kanong ni Lando habang pinupunasan ang pawis sa noo. Umupo siya sa harap nila. Tahimik si Mang Doro pero halatang nakikinig ng buong pansin. Gusto lang kitang tanungin, ani Victor habang diretsyo ang tingin kay Lando. Bakit mo ginagawa yon? Bakit ka pumapasok gabi-gabi sa kwarto ng asawa ko? Saglit na natahimik si Lando. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng maaring isagot. Sa huli, pinili niyang sabihin ang totoo, walang paligoy-ligoy. Dahil po siya lang ang taong nakausap ko noon na walang halong panghuhusga, sagot niya. Nung unang araw namin dito, ako po'y isang batang hindi marunong umiti. Pero siya, binati ako, tinanong kung kumusta ako. At mula noon, naging totoo po siya sa puso ko. Wala po akong ina, sir, at sa mga kwento ko sa kanya, kahit walang sagot, naramdaman kong may nakikinig sa akin. Tumango si Victor. Hindi niya akalaing ganoon kalalim ang pinaghuhugutan ng binata. Hindi rin niya inaasahan na mararamdaman niyang tila siya ang dayuhan sa sariling tahanan. Sa totoo lang, Lando, sagot ni Victor, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mahiya. Kasi habang ako'y abala sa negosyo, sa pera, sa mundo kong akala ko'y mahalaga, ikaw,
Isang simpleng bata ang tunay na naging tagapangalaga ng asawa ko. Napayuko si Lando, hindi sa kahihiyan, kundi sa gulat at respeto. Hindi niya inasahang makakarinig ng ganoong klasing salita mula sa isang taong minsan ay iniisip niyang manhid. "Pasensya na po, sir," mahina niyang tugon. "Hindi ko po hangad na palitan kayo. Hindi ko rin po sinadya. Gusto ko lang pong may makarinig sa mga kwento ko. At gusto ko lang din pong may makaramdam si Ma'am Elisa ng pagmamalasakit." Napatingin si Victor sa kanya, saka sinabing, "Kaya nga kita tinawag. Dahil gusto kong malaman mo na simula ngayon, hindi mo na kailangang itago yan." Nagulat si Lando. "Sir, gusto kong bumalik ka sa kwarto ni Elisa. Gusto kong ituloy mo yung ginagawa mo. Sabay na tayo. Sabay nating samahan siya hanggang sa huling yugto o hanggang sa muling pagmulat niya." Tila may gumaan sa loob ni Lando, ngunit sa halip ng ngumiti, mariin niyang sinabi, "Walang problema po sa akin, pero may isa po akong hiling." "Ano yon?" "Kung sakaling hindi na po ako makadalaw palagi dahil sa pag-aaral, sana po, kahit minsan, kayo naman ang magkwento." "Kayo po mismo, sir." Tumango si Victor. "Pangako yan." Sa mga sumunod na araw, hindi na nag-iisa si Victor sa kwarto ni Elisa. Kapag gabi, pinapanood niya si Lando habang nagkukwento ng sariling likhang kwento. Kapag may pagkakataon, siya mismo ang humahalili. Minsan, sabay silang nauupo sa tabi ng kama. Salit-salitang binabasa ang mga kwento na minsan isinulat ni Lando sa lumang kwaderno nito. At habang ginagawa nila ito, tila unti-unting bumabalik ang liwanag sa mukha ni Elisa. Hindi ito milagrong mabilis. Walang dramatikong pagmulat ng mata. Ngunit sa bawat araw may pagbabago. Minsan, bahagyang gumagalaw ang mga daliri ni Elisa. Minsan, tila may mumunting panginginig sa talukap ng mata. Minsan, isang luha lang ang dumadaloy sa kanyang pisngi. At sa bawat gabing iyon, nauupo si Victor sa tabi ng kama at sinasabi sa kanyang asawa, "Elisa, nandito kami, ako at si Lando. Hindi ka namin iiwan. Hindi na ako aalis." Si Lando, sa kabilang banda, tahimik lang, ngunit ang puso niya'y puno ng pag-asa. Hindi niya kailanman inakalang maririnig niya ang mismong ama ng tahanan na magsalita ng ganoon. Mula sa puso, hindi mula sa kapangyarihan. Minsan, habang palabas na siya ng kwarto, tinapik siya ni Victor sa balikat. "Salamat, Lando." Hindi niya alam kung paano tutugon. Kaya't mumiti lang siya. "Wala po yun, sir. Salamat din po sa pakikinig sa kwento ko." At sa katahimikang iyon, nagsilang ng bagong yugto ang mansyon ng mga Medina. Hindi na tahanan ng kalungkutan, kundi tahanan ng dalawa, ng lalaking natutong magmahal muli at ng batang unang nagturo kung paano. Habang palalim ng palalim ang gabi, at tila mas humihimbing ang buong mansyon sa ilalim ng malamlam na buwan, unti-unti namang gumigising ang damdamin ni Victor sa katotohanang matagal na niyang tinakasan. Sa bawat araw na nauupo siya sa tabi ni Elisa, sa bawat pahinang binabasa nila ni Lando ng salitan, mas laling lumalalim ang tanong na ilang taon na niyan iniiwasang sagutin. "Kailan ako unang nawala sa buhay ng asawa ko?" Ang sagot ay hindi isang araw o isang eksena. Hindi ito isang sigaw o isang desisyong tahasang iniwan niya si Elisa. Ang pagkawala niya ay dahan-dahan, gaya ng ulan na unti-unting nilulusaw ang lupa sa ilalim ng paa. Hindi mo mararamdaman hanggang sa biglaan na lang lumubog. Isang araw, habang mag-isang naglalakad si Victor sa kahabaan ng likurang hardin, lugar kung saan madalas magbasa si Elisa noon ng mga aklat sa ilalim ng akasya, napadapo ang kanyang mata sa isang sira-sirang upuan na may kalawang na ang paa. Doon niya biglang naalala ang araw na unang sinuyo niya si Elisa. College pa lamang sila noon. Si Elisa ay isang education major sa isang pampublikong universidad. Palaban, matalino, at bukod sa lahat, makata. Siya naman ay business major, kilala bilang anak ng isang developer ng mga subdivision. Walang ibang iniisip kundi profit margin at marketing angles.
Isang subject sa humanities ang naglapit sa kanila. At mula roon ay naging magkaibigan hanggang sa naging magkasintahan. Victor, minsang sinabi ni Elisa sa kanya habang nakaupo sa bangkong iyon, kung dumating ang araw na hindi na kita maramdaman, kahit nasa tabi pa rin kita, pakisuyo lang, sabihin mong totoo. Ayokong mabuhay sa piling ang lalaking wala na sa akin. Hindi mangyayari yon, sagot niya noon. Kapag nagmahal ako, hindi yon basta-basta nawawala. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ng mga kalawang sa lumang upuan, alam niyang sinungaling siya noon. Hindi niya man sinadya, pero unti-unti siyang lumayo. Hindi niya naalalang kailan siya huling nagtanong kay Elisa kung masaya pa ba ito. Hindi niya rin maalala kung kailan siya huling nakinig nang hindi siya abala sa cellphone, laptop o board meeting. Ang masakit sa lahat, bago pa man ang aksidente, si Elisa ay unti-unti nang nawawala sa kanya at hindi niya pinansin. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Victor na linisin ang isang bahagi ng library sa kanilang mansyon. Ito ang silid kung saan dati sila madalas tumambay ni Elisa noong bagong kasal pa lamang sila. Sa bawat buklat ng lumang libro, sa bawat sulok na may alikabok, muling sumingit ang mga alaala. May isang diary siyang natagpuan. Kay Elisa, hindi niya agad binuklat. Tila may takot siyang mabasa ang mga hindi niya kayang harapin. Ngunit habang nakaupo siya sa gilid ng lamesa, sa huli na pagpasyahan niyang buksan ito, maingat niyang binuklat ang mga pahina at isang entry ang agad na tumimo sa kanyang dibdib. March 7. Hindi ko na alam kung paano ko siya kakausapin. Lagi siyang wala. Kapag nandito naman siya, para lang akong tauhan sa bahay. Mahal ko pa rin siya, siguro. Pero hindi ko alam kung may natitira pa sa kanya para sa akin. Huminga siya ng malalim, napapikit. At sa puntong iyon, hindi niya napigilang bulungan ang sarili. Paano kita nawala, Elisa? Lumipas ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin niya maiwaglit ang huling linyang iyon. Muli siyang bumuklat ng panibagong pahina. April 22, napanaginipan kong may batang lalaki na binasahan ako ng kwento habang ako'y natutulog. Hindi ko siya kilala, pero sa panaginip ko, naramdaman kong mahalaga ako. Napakunot ang noo ni Victor. Bata? Kwento? Napaisip siya. Posible bang kahit noon pa, may bahagi ng puso ni Elisa na nauuhaw sa atensyon at emosyon na matagal na niyang ipinagkait? Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Victor sa dining area, napadaan si Lando. May dalang tray ng tanim na halaman na palilipat dapat sa gilid ng mansyon. Tinawag niya ito. Lando, aniya, pwedeng dito ka muna? Tahimik na umupo ang binata, halatang nag-aalangan. May nabasa ako kahapon, simula ni Victor. Lumang diary ng asawa ko. Sinulat niya na sa panaginip daw niya, may batang lalaki raw siyang nakita. Binabasahan siya ng kwento bago pa siya na-aksidente. Nagulat si Lando, ngunit hindi nagsalita. Hindi ko sinasabi na ikaw yon, Lando. Pero gusto kong malaman mo, sa ilang buwan mong pagbibigay ng oras sa kanya, hindi mo lang siya ginising. Binigyan mo siya ng panaginip. Napatingin si Lando kay Victor. Hindi niya inakalang maririnig na ito mula sa dating amo. Maraming salamat po, sir, sagot niya. Pero mas marami po akong natutunan sa kanya kaysa sa mga kwento ko. Sa totoo lang, wala po akong ina. Pero sa tuwing kinakausap ko si Ma'am Elisa, parang meron. Napayuko si Victor. Sa pagitan ng kanilang dalawa, kahit na siya ang may apelyido, ang yaman at ang bahay, si Lando ang may kayaman ng hindi nabibili, ang kakayahang magmahal ng tahimik ngunit buo. Habang palapit ang gabi, muling bumalik si Victor sa silid ni Elisa. Sa kanyang mga kamay ay ang diary na binasa niya kanina. Naupo siya sa tabi ng kama, binuklat ang pahina kung saan isinulat ni Elisa ang panaginip tungkol sa batang bumabasang muli ng kwento. Naalala mo pa kaya to, Elisa? Bulong niya. Kung totoong naririnig mo kami, sana maramdaman mong narito na ako. Hindi para ayusin ang mga pagkukulang ko, kundi para sa bawat natitirang araw, marinig mo pa rin ang boses ko gaya ng dati mong pinangarap.
Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Walang galaw, ngunit mainit. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa. At sa katahimikan ng gabi, habang umiihip ang hangin sa bintana ng kanilang silid, nakaramdam si Victor ng bagong lakas, hindi mula sa kanyang pera, negosyo o tagumpay, kundi mula sa alaala ng isang babaeng minsang nangarap lang na mahalin siya ng buo. Ngayon, handa na siyang ibigay iyon, kahit pahuli na, kahit patahimik na, kahit pa hindi na siya ang prinsipe sa panaginip. Mula nang muling bumalik si Victor sa silid ni Elisa, araw-araw na niyang nararamdaman ang mabigat ngunit marahang paghaplos ng konsensya sa kanyang puso. Hindi pa man niya kayang tawaging ginhawa ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa tuwing nauupo siya sa tabi ng kama ng asawa, may katahimikang tumarampi sa kanyang dibdib. Parang sinasabi ng hangin, ngayon mo palang ito sinimulan, ngunit hindi pa huli ang lahat. Isang gabi, hindi siya agad pumunta sa opisina matapos ang hapunan. Sa halip, umakyat siya diretso sa kwarto ni Elisa. Wala siyang dalang libro o kwaderno. Wala ring planong magsalita ng mahaba. Ang gusto lang niya ay makaupo sa tabi ng asawa at maramdaman kung totoo pa rin ang koneksyon sa pagitan nila. Kung may natitira pa siyang pwedeng buuing muli. Tahimik ang silid. Sa isang sulok, nakapatay ang lampshade. At tanging ilaw mula sa bukas na bintana ang nagsisilbing gabay sa dilim. Naupo siya sa tabi ng kama. Dahan-dahang hinaplos ang malamig ngunit buhay na kamay ni Elisa. Alam mo, kahit ngayon lang, gusto kong sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang mga taon na inakala kong sapat na ang presensya ko sa loob ng bahay. Kahit wala akong damdaming ibinubuhos. Patawad, Elisa, kung ang katahimikan ko ang unti-unting sumakal sa iyo. Walang tugon, ngunit hindi niya inaasahan ang sagot. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng minsam naging mundo niya. Bago pa man siya lamunin ng mundo ng salapi, tagumpay at pagkukulang. Sa kalagitnaan ng kanyang paghupo, bumukas ang pinto. Maingat na pumasok si Lando. May hawak na aklat na makailang ulit na niyang binasa kay Elisa. Nang mapansin si Victor sa loob, agad siyang huminto. Pasensya na po, Sir Victor. Akala ko po nasa opisina pa kayo. Bababa na lang po ako. Ngunit umiling si Victor. Hindi, Lando. Tuloy ka. Naupo na rin ako para magbantay. Sabay na lang tayo ngayong gabi. Nag-atubili si Lando pero pumasok din at naupo sa kabilang gilid ng kama. Tahimik muna silang dalawa. Tanging ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig ang naririnig sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas bago nagsalita si Victor, habang pinagmamasdan si Elisa. Alam mo ba, Lando, noong bagong kasal kami ni Elisa, halos gabi-gabi akong binabasahan niya ng kwento. Nagulat si Lando at napatingin sa kanya. Talaga po? 1 taon kaming tumira sa maliit na apartment sa Quezon City. Wala pa akong negosyo noon. Nag-aaral pa lang ako magpatakbo ng lupa at kumpanya. Pero si Elisa, palagi siyang may oras. Palagi siyang may kwento. Hindi lang mga kathang isip kundi pati mga totoong kwento. Tungkol sa mga batang tinuruan niya, sa mga magulang na naghahanap ng paraan para makabayad ng matrikula. Ganoon siya. Buo ang puso kahit walang laman ang bulsa. Tumango si Lando. Ganon din po ang kwento niya sa mga binabasa ko. Parang kahit walang kapalit, nagbibigay siya. Hanggang sa dumating ang negosyo. Napromote ako. Nagtayo kami ng sarili naming kumpanya. Unang bahay, unang sasakyan, unang milyong kipa. Doon ako nagsimulang maging abala. Doon ako nagsimulang hindi makarinig. Hindi na kailangang itanong ni Lando kung anong nangyari pagkatapos. Nandyan ang kasalukuyan. Ang katahimikan ng silid. Ang diwa ng panghihinayang na bumabalot sa bawat sulok. Ibinuka ni Lando ang libro sa kanyang kandungan. Sir, gusto niyo po ba akong sabayan na yung gabi sa pagbabasa? Nagulat si Victor. Ako? Opo, 2 po tayong magsalaysay. Ako sa simula, kayo sa dulo. Baka po mas maramdaman ni Ma'am Elisa kung parehong boses natin ang maririnig niya. Sandaling nag-alinlangan si Victor. Hindi pa siya sanay. Ngunit sa wakas, tumango siya. Magsimula si Lando sa kanyang parte. Isang kwento tungkol sa isang babaeng naglalakad sa gubat. Kinahanap ang tinig na minsan niyang minahal.
Sa bawat hakbang ng babae sa kanyang kwento, tila ba si Elisa ang nasa isipan niya. At nang matapos siya sa kalagitnaan ng istorya, tumango siya kay Victor. Bahagyang umubo si Victor, nilingon si Elisa, saka nagsimulang basahin ang susunod na bahagi. Hindi kasing ganda ng tono ni Lando ang kanyang boses. Hindi rin kasing lambing, ngunit may bigat. May damdaming dahan-dahang muling binubuhay. At sa pagdating ng babae sa paanan ng ilog, narinig niya ang tinig, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang puso. Nandito lang ako, ang sabi ng tinig. Hindi ako nawala. Naging tahimik lang ako. Napatingin si Victor kay Elisa. Walang galaw, walang tugon, ngunit isang luha ang dahan-dahang dumaloy sa pisngi nito. Lando, nakita mo yon? Tanong niya, halos hindi makahinga. Tumango ang binata, nakatulala rin. Opo sir, may luha po siya. Ma'am Elisa, umiiyak. Agad na tinawag ni Victor ang nurse. Dumating si Mariel, nagulat sa nakita. Nagad niyang sinuri ang vital signs ni Elisa. May bahagyang galaw sa kanyang pulse at ang kanyang mata ay marahang nanginginig. Sir, may brain activity po siyang nadedetect. Hindi ko pa masabi kung gaano kalalim, pero mukhang nakakarinig na talaga siya. Hindi na nagsalita si Victor. Hinawakan lang niya ang kamay ni Elisa, saka muling tumingin sa anyang mukha na ngayon ay may bahid na ng damdamin. Kung naririnig mo kami, Elisa, bulong niya, hindi ka nag-iisa. Nandito kami, ako, at ang batang naging boses mo nang wala ako. Hindi na muling nagsalita si Lando. Tumabi na lang siya. Tahimik na inikot sa kanyang daliri ang pahina ng libro. Hindi niya na kailangan pang ipaliwanag kung gaano kahalaga ang gabing iyon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, may bahid ng pag-asa na sumilip sa silid ng isang babaeng matagal nang natutulog. Sa gabing iyon, hindi lang kwento ang ibinahagi ng dalawa. Isa iyong pag-asang unti-unti nang bumubuhay sa isang pusong minsan iniwan. Ngunit ngayon ay sabay nang binabalikan. Kinabukasan, tila ba may kakaibang sigla sa paligid ng buong mansyon. Ang hangin ay mas magaan, ang sikat ng araw ay tila mas malambing, at ang mga tauhan ay naging mas tahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabighani sa narinig nilang balita. Umiiyak na raw si Ma'am Elisa. Kumalat sa buong bahay ang usapan tungkol sa luha ng ginang, at kung paanong nangyari ito habang binabasahan siya ng kwento ni na Sir Victor at Lando. Maging ang mga dating tahimik na kasambahay ay ngayoy napapahinto sa gitna ng kanilang mga gawain. Nagkakatinginan at binubulong sa isa't isa. Totoo kaya? Baka bumalik na talaga si Ma'am. Ngunit sa gitna ng pag-usbong ng pag-asa, isang lalaking matagal nang hindi nagpapakita ng ganitong kababaang loob, ang tahimik na nag-iisip sa loob ng kanyang opisina. Si Victor. Buong umaga siyang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Pinagmamasdan ang larawan nilang dalawa ni Elisa noong kasal nila. Larawang matagal na niyang ikinubli sa isang drawer. Ngayon, nakaharap ito sa kanya. Saksi sa bagong sigla ng kanyang puso. Naisip niya si Lando. Isang binatang walang siningil na kabayaran para sa ginagawa nitong kabutihan. Isang batang walang ina, walang kapatid, walang yaman, pero may pusong mas malawak pa kaysa sa lupaing pag-aari ng mga Medina. Sa tagpong iyon, napagtanto niyang may bagay pa siyang kailangang hitama. Tumayo siya mula sa upuan at tinungo ang garden kung saan naroon si Lando, abalang nag-aalis ng tuyong dahon sa ilalim ng acacia tree. Lando, tawag niya. Agad na pumayo ang binata, bahagyang kinakabahan. Opo, Sir Victor. May gusto akong pag-usapan natin. Halika sa loob, sa opisina. Tahimik na sumunod si Lando. Hindi niya alam kung anong dahilan ng pagkatawag sa kanya, ngunit daman niyang may bigat sa tinig ng amo. Pagkaupo nilang dalawa sa opisina, pinatong ni Victor ang 2 envelope sa mesa. Lando, ilang taon ka na ngayon? 17 po. May balak ka bang mag-aral muli? Tumango si Lando mabagal. Opo sir, gusto ko pong tapusin yung high school ko. Tapos sana po. Makapag-aral din ako ng literature sa kolehiyo. Pangarap ko pong maging guro, gaya ni Ma'am Elisa. Mumiti si Victor. Alam mo ba, kung hindi ka pa nagsimula ng mga kwento mo sa kwarto ng asawa ko,
baka hindi ko na naalala kung anong klase talaga siyang babae. Napayuko si Lando. Hindi alam kung anong dapat isagot. Ang mga envelopes na yan, patuloy ni Victor, ay scholarship documents. Isa ay para sa pagtatapos mo ng senior high school sa isang private academy, fully paid. Ang isa ay slot sa kursong literature sa universidad na pinili mo, may kasama pang monthly allowance. Napalingon si Lando sa mesa. Kita sa kanyang mukha ang pagkalito at pagkamangha. "Sir, ako po? Walang ibang Lando dito, hindi ba?" Sabay ngiti ni Victor. "Pero bakit po ninyo to ginagawa para sa akin?" Saglit na natahimik si Victor bago sumagot. "Dahil sa bahay na to, ikaw ang naging tinig na wala kami. At dahil ang anak ng hardinero, mas naging anak ng tahanan na ito kaysa sa akin mismo." Lumuhod ang lura sa mata ni Lando, ngunit agad niya itong pinunasan. "Salamat po, sir. Pero may isang bagay lang po akong gustong itanong." "Ano yon?" "Kung sakali pong tanggapin ko to, maari pa rin po ba akong bumisita kay Ma'am Elisa? Kahit minsan lang, kahit sa weekend?" Hindi nakapagsalita agad si Victor. Tila napaso ng sarili niyang konsensya. Ang batang ito, sa kabila ng lahat ng natanggap na biyaya, ang tanging iniisip pa rin ay kung makakabalik sa silid ng isang taong hindi pa muling namumulat. Tumango siya, marahan. "Lando, kung sakaling dumating ang araw na magising si Elisa, gusto ko ikaw ang unang makaharap niya. Sapagkat sa mga panahong walang ibang may lakas ng loob na lumapit, ikaw ang naroroon." Sa mga sumunod na araw, inihanda ni Victor ang lahat ng dokumento para sa pag-aaral ni Lando. Kinausap niya ang ilang board members ng isa sa kanyang mga foundation upang ilaan ang pondo sa scholarship ng binata. Hindi para sa publisidad, kundi bilang pagkilala. Samantala, patuloy pa rin ang pagbabantay sa kwarto ni Elisa. Si Lando, bago pumasok sa review center para sa equivalency test ng high school, ay dumadaan muna tuwing umaga upang mag-iwan ng bulaklak. Wala na siyang binabasang kwento. Ang kanyang presensya na lamang ang kanyang naiiwan. Isang paalala na kahit wala siya, naroroon pa rin ang malasakit. At tuwing gabi, si Victor naman ang humahalili. Minsan ay nagbabasa siya ng mga luma nilang sulat sa isa't isa. Minsan ay kinakausap lang niya si Elisa tungkol sa mga bagong bulaklak sa hardin o kung paanong si Lando ay halos perfect score sa pagsusulit. Sa isang gabi, habang binabanggit niya ang pangalan ni Lando, may bahagyang panginginig sa daliri ni Elisa. Tinawag agad ang nurse at kinumpirma ng neurologist kinabukasan. Progressive responsiveness. Isa itong magandang palatandaan. Hindi na napigilan ni Victor ang kanyang sarili. Lumuhod siyang muli sa tabi ng asawa. "Alam kong hindi ko masasabi kung kailan ka magigising, pero gusto kong malaman mong narito na ako, Elisa, at kung darating man ang araw na muling magbukas ang mga mata mo, sana mapatawad mo pa rin ako." Sa isipan niya, dama niyang naririnig siya ng asawa. Sa puso niya, alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. At sa kabilang bahagi ng bahay, si Lando ay nakaupo sa kama sa kanyang munting kwarto. Binubuklat ang papel ng scholarship na hawak niya sa mga kamay. Ngunit sa likod ng dokumentong iyon, isa lang ang nakasulat sa kanyang notebook. Isang linyang muling sumasalamin sa kanyang damdamin. "Ang mga kwento ko ay para sa kanya, hindi upang magising siya, kundi upang maramdaman niyang hindi siya iniwan." At sa mga gabing tahimik pa rin ang kwarto ni Elisa, kahit wala na roon si Lando, nananatili ang alaala ng kanyang boses, isang boses na naging ilaw sa dilim. At ngayon, inspirasyon upang ituloy ang kwento. Simula ng formal ng ilunsad ni Victor ang scholarship ni Lando, tila mas naging makulay ang dating malamlam na bahay ng mga Medina. Ang dating madilim na koridor tuwing gabi ay may mga nakabukas ng ilaw. Ang dating walang tunog na silid ay may tunog na ng mga tula at kantang ipinatutugtog ni Victor sa kwarto ni Elisa. Ang dating mansyong walang buhay, ngayoy unti-unti nang bumabalik ang pintig.
hindi ng kayamanan, kundi ng damdaming matagal nang nawala. Tuwing umaga, bago pumasok sa kanyang review classes para sa college admission, dumaraan si Lando sa harap ng kwarto ni Elisa para mag-iwan ng bulaklak. Minsan, isang maliit na sunflower. Minsan, isang kumpol ng sampagita. Minsan, ay talulot lang ng gumamela na pinulot niya sa hardin. Hindi na siya pumapasok sa loob gaya ng dati. Hindi dahil sa pagbabawal, kundi dahil sa respeto. Alam niyang si Victor na ang nagtataguyod ng mga salaysay ngayon. Siya na ang kasama sa katahimikan. At totoo nga, si Victor ay hindi na rin ang dating Victor. Kada gabi, nauupo siya sa tabi ng kanyang asawa. Hindi na niya kailangang makahanap pa ng dahilan. Hindi na siya naghahanap ng lunas o milagro. Ang bawat gabi na kasama niya si Elisa, na kahit hindi pa rin gumigising, ay isang sandaling binubuo niya ang mga taon ng kanyang katahimikan. Kanina, sabi niya isang gabi habang hinahaplos ang buhok ni Elisa, nag-text si Lando. Nakapasa raw siya sa entrance exam. Tuwang-tuwa siya. Ako rin, Elisa. Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit to. Yung makaramdam ng tuwa para sa iba, nang hindi sarili. Kinuha niya ang gitara na minsang inialay ni Elisa sa kanya noong kanilang ika-5 anibersaryo. Noon pa man, hilig na ni Elisa ang musika. Siya lang ang hindi kailanmang sumabay. Pero ngayon, sa loob ng kwartong iyon, kahit sintunado, kumanta siya. Para sa kanya. Para kay Elisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Sa tulo ng kanta, hindi niya namalayang may dumaloy na luha sa pisngi ng asawa. Agad siyang tumigil. Elisa, nakita ko yon. Alam kong naririnig mo ako. Alam kong nararamdaman mo na rin ulit. Kung ito na ang simula, hindi na ako lalayo. Kinabukasan, tinawagan niya si Dr. Renzo upang i-update sa mga nangyayaring pagbabago. Dok, paulit-ulit pong tumutulo ang luha ni Elisa tuwing kausap ko. At minsan, nararamdaman ko pong lumalalim ang hinga niya. Magandang senyales yan, sir. Sagot ng neurologist. Ang tinatawag nating involuntary responsiveness ay nagiging low-level consciousness. Hindi pa rin tayo makasisiguro kung kailan siya magigising. Pero may improvement po talaga. Ipagpatuloy lang po ang ginagawa ninyo. Pagkababa ng tawad, tinext niya si Lando. Victor, nakita kong muli ang luha ni Elisa habang kinakausap ko siya kagabi. Salamat sa lahat ng itinuro mo, anak. Ilang segundo lang ang lumipas. Dumating ang sagot. Lando, wala pong anuman. Sa totoo lang po, ako po ang dapat magpasalamat. Kasi kahit konti, parang may pamilya na rin po ako. Lingid sa kanilang kaalaman, ang bawat hakbang patungo sa paghilom ay hindi lang nangyayari kay Elisa, kundi pati kay Victor. Unti-unti niyang binabalikan ang mga dati niyang pinabayaang alaala. Binuksan niyang muli ang mga lumang videotapes nila ni Elisa. Mga lumang birthday celebration, mga travel nila sa probinsya, mga sandaling tawa at asaran. Noon, binura niya ang lahat sa isipan. Ngayon, isa-isa niyang sinasalubong. Isang araw, habang pinapanood niya ang video nila noong honeymoon sa Batanes, tumawa si Elisa sa screen. Victor, ang laki ng tiyan mo sa video na to. Kasi hindi ka marunong magluto. Puro sardinas kinain ko. Sagot niya sa video, sabay tawa. Ngayon, habang pinapanood niya iyon, tumawa rin siya. Hindi dahil sa biro, kundi dahil sa sakit ng pangungulila at saya ng pagbabalik ng koneksyon. Sa isang linggo ng hapon, matapos ang kanyang duty sa foundation, bumisita si Lando. May dala siyang munting kahon, isang handmade gift na gawa sa kahoy. May ukit sa ibabaw, para sa tinig ng tahimik. Sa loob nito, naroon ang koleksyon ng lahat ng kwento at tula na isinulat niya noon para kay Elisa. Sir Victor, bungad niya habang iniabot ang kahon. Ito po yung lahat ng nasulat ko para kay Ma'am Elisa. Naisip ko pong baka gusto niyong kayo naman ang magbasa ng mga ito sa kanya. Gawa po ito para sa kanya, pero ngayon, para rin po sa inyo. Hindi agad nakasagot si Victor. Tinanggap niya ang kahon na parang isang yaman.
Salamat, Lando. Hindi lang dahil sa mga kwento mo, kundi dahil pinakita mo sa akin kung paano magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Tahimik silang naupo sa veranda. Si Lando nakatingin sa langit. Si Victor hawak-hawak ang kahon ng alaala. Alam mo, ani Victor, kung sakaling magising si Elisa, gusto kong ikaw ang unang salubungin niya dahil kung may sino mang dahilan para muling mabuhay ang puso niya, ikaw yon. Umiling si Lando marahan. Hindi po, sir. Kayo po yon. Kayo po ang asawa niya. Ako po, boses lang ako sa katahimikan. Pero kayo po ang dahilan kung bakit siya piniling magmahal. Mula ng araw na iyon, nagbago ang daloy ng gabi. Si Victor ay patuloy na bumabalik sa silid ni Elisa. Dala na ngayon ang mga kwento ni Lando. Binabasa niya ito ng buo ang loob, buo ang damdamin at buo ang pagkatao. At sa bawat gabing binabasa niya ito, habang unti-unting gumaganda ang mga readings ng mga monitor ni Elisa. Alam niyang hindi lang si Elisa ang unti-unting bumabalik. Pati siya, pati ang damdamin niyang minsang naging malamig gaya ng katahimikan ng silid na yon. Ngayon, mainit na. Ngayon totoo na ulit ang lahat. Lumipas ang mga buwan na puno ng pag-asa, panalangin at walang sawang pagbantay sa tabi ni Elisa. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Bumigat ang timbang, bumilis ang tibok ng puso at may mga pagkakataong nahuhuli ng mga nurse na bahagyang gumagalaw ang kanyang mga daliri at paa. Ngunit sa kabila ng lahat ng senyales ng pagbangon, nanatili pa rin siyang hindi bumubuka ang mga mata. Tulog pa rin siya, malalim, tahimik, ngunit tila hindi na ganoon kalayo sa paggising. Samantala, si Lando ay hindi na ang binatilyong tahimik na lumalakad sa gilid ng hardin. Naging mas panatag na ang kanyang kilos, mas matatag ang kanyang tindig, at mas malawak ang kanyang pagtingin sa sarili. Matapos ang kanyang pagsasanay para sa college admission, nakatanggap siya ng balita mula sa universidad na pinaka-pinapangarap niya. Sir Victor, sigaw ni Lando isang umaga, bit-bit ang isang sobre habang tumatakbo papunta sa veranda kung saan nagkakape ang matanda. Sir, nakapasa po ako. Tinanggap po ako sa kursong literature sa Lyceum University. Nabitiwan ni Victor ang tasa ng kape sa sobrang tuwa at halos mapatayo sa kinauupuan. Lando, ang galing mo! Sabay tapik sa balikat ng binata. Ako ang unang magpapa-enroll sa'yo. Sabihin mo lang kung kailan, ako ang bahala sa lahat. Nakangiting tumango si Lando at saka mahinang bulong. Pero sir, isang pabor po sana bago ako tuluyang umalis. Ano yun? Pwede po ba bago ako magsimula ng klase sa Maynila? Kahit isang beses lang, mabasa ko ulit si Ma'am Elisa ng isa sa mga kwento ko. Natahimik si Victor. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang ang hiling ni Lando ay isang bagay na matagal na niyang inaasahan. Ngunit hindi niya akalaing darating na ng ganito kabilis. Sa kabila ng kanilang naging samahan, hindi pa rin niya maitatanging mas malalim ang ugnayan ni Lando kay Elisa. Hindi sa anyo ng romantikong pagmamahal, kundi sa dalisay na damdaming minsan ay hindi niya naibigay. Siyempre, Lando, sagot niya. Mas nararapat kang bumati sa kanya sa bago mong paglalakbay. Kinagabihan, tahimik ang silid ni Elisa. Katulad pa rin ng dati, may malamlam na ilaw mula sa lampshade, mahina ang tugtog ng instrumentong piyesa ni Chopin, at may bagong palit na bulaklak sa vase sa gilid. Ngunit ang gabi ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Hindi ito karaniwang gabi ng pagbabasa. Ara kay Lando, ito'y gabi ng pamamaalam. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid, dala ang isa sa pinaka-personal niyang sulat. Umupo siya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang mukha ng babaeng halos naging inana niya sa katahimikang mundo nila. Ma'am Elisa, simula niya. Bahagyang nanginginig ang tinig. Aalis na po ako. Magsisimula na po ako sa kolehiyo. Yung matagal ko pong pangarap. Binigyan po ako ni Sir Victor ng pagkakataong matupad yon. At kahit po hindi kayo nagsalita o mumiti mula nang makilala ko kayo, kayo po ang dahilan kung bakit ko ito tinuloy.
binuklat niya ang kanyang sulat at sinimulang basahin. Sa batang hindi marunong mangarap, dumating ka bilang kwento. Sa batang walang ina, dumating ka bilang katahimikan na nakinig. At sa batang walang boses, dumating ka bilang silid kung saan ako nakapagsalita. Ma'am Elisa, salamat po. Kung darating ang araw na magising kayo, sana po matandaan niyo pa rin ang boses ko, kahit minsan lang. Tahimik siyang ngumiti, pinunasan ang luha sa pisngi, at dahan-dahang tumayo. Paalam po, Ma'am Elisa, hindi po kita malilimutan. Salamat sa lahat ng hindi nating naibulalas. Habang papalabas siya ng kwarto, isang mahina at halos impit na tunog ang sumabay sa kanyang paglalakad. Lando, parang galing sa loob ng panaganipin, mahina, halos di marinig. Ngunit huminto si Lando, kinilabutan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niyang si Victor ay nakatayo sa pintuan, natigilan din. Sir, mahina niyang wika, narinig niyo po ba yon? Mabilis silang lumapit pareho sa kama ni Elisa. Pinagmasdan nilang mabuti ang kanyang mukha. Walang paggalaw, walang imik, ngunit may bakas ng kakaibang tensyon sa kanyang mukha. Parang may gustong kumawala. Nagkatitigan ang dalawa. Sabihin mo ulit ang pangalan mo. Utos ni Victor kay Lando. Lumuhod si Lando sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ng ginang at may halong luha at kaba, binigkas. Ma'am Elisa, si Lando po ito at doon, ang hindi inaasahang pangyayari ay naganap. Sa gitna ng katahimikan, gitna ng napakatagal na paghihintay, dahan-dahang gumalaw ang mga pilip mata ni Elisa. Unti-unting bumuka ang kanyang mga mata. Hindi malakas, hindi biglaan, ngunit sapat para maramdaman nilang gising ang kanyang diwa. Victor, bulong ni Elisa, habang bahagyang nilingon si Lando. At ikaw, hindi kita kilala, pero narinig kita. Araw-araw, napaloha si Victor, napahagulgol si Lando. Ma'am, sigaw ng binata, sabay hawak sa kamay ng ginang. Gising na po kayo, salamat po, salamat po. Agad na tinawag ni Victor ang nurse at neurologist. Isang kaguluhan ng saya, pagkamangha, at panalangin ang bumalot sa buong mansyon. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, sa gitna ng mga tanong ng medisina, iisa lang ang laman ng isip ni Victor habang hawak niya ang kamay ni Elisa. Isang batang walang pamilya, isang batang nagkwento sa gabi, siya ang naging panawagan, siya ang tinugon. At sa kanyang puso, alam niyang hindi lang ang asawa niya ang muling isinilang, kundi pati siya, pati si Lando, pati ang tahanang matagal ng walang tinig, na yun ay muli ng may buhay. Ang buong mansyon ng Medina ay nabalot ng ingay na matagal nang hindi naririnig sa loob ng matataas nitong pader. Ingay ng tuwa, ingay ng mga kasambahay na nagkakatinginan sa sobrang pagkamangha. Ingay ng mga tawag sa ospital, sa mga kamag-anak at higit sa lahat, ang ingay ng muling bumalik na buhay. Nagising na si Elisa, ang babaeng 2 taon nang walang malay na itinuring ng marami bilang tulog na lang habang buhay. Ay bumangon mula sa pagkakahimbing sa isang paraan na hindi maipaliwanag ng siyensya, ngunit malinaw sa puso ni Victor at ni Lando, na may kinalaman ito sa pagmamalasakit, sa kwento at sa pananalig. Nang makumpirma ng mga doktor ang kanyang muling paggising, agad na pinayagan si Victor na manatili sa tabi ng sawa sa buong gabi. Inili rin ng mga nurse na hayaan si Lando na manatili bilang bahagi na ng munting milagro. Elisa, mahinang ngunit nanginginig sa galak na wika ni Victor habang marahang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Nandito na kami, hindi ka na nag-iisa. Bahagyang ngumiti si Elisa. Mahina pa ang kanyang katawan, tila pinipilit mag-adjust sa mundo na tila matagal na niyang iniwan. Ngunit sa kabila ng panghihina ng laman, buo ang kamalayan sa kanyang mga mata. Victor, ang tagal ko sa dilim. Parang may boses na kumakausap sa akin gabi-gabi. Laging may kwento. Laging may tinig. Hindi ko alam kung totoo o panaginip. Sambit niya, pilit binubuo ang bawat salita. Nakatayo sa gilid ng kama si Lando. Hindi makagalaw. Hindi niya alam kung lalapit siya o lalayo. Sa wakas, siya na mismo ang tinukoy ng babae. Yung tinig, ikaw ba yon? Tanong ni Elisa habang nakatingin kay Lando. Ikaw ba yung nagkukwento? Hindi agad nakasagot ang binata.
Napapikit siya at pinilit pigilan ang luha. Ngunit sa huli, tumango siya, marahan. Opo, Ma'am Elisa, ako po yun. Ngumiti si Elisa, mahinang-mahina, ngunit malinaw. Salamat, hindi mo alam kung gaano kahalaga yun sa akin. Sa sumunod na mga araw, naging abala ang buong bahay sa pag-aasikaso kay Elisa. Ipinadala siya sa ospital para sa serye ng tests. Ngunit lahat ng resulta ay nagtuturo sa isang bagay, miraculous recovery. Walang direktang paliwanag, ngunit ang mga doktor ay nagkakaisa. Ang kanyang paggising ay hindi bunga ng medisina, kundi ng emosyonal na stimulus na matagal lang hindi binibigyang halaga sa larangan ng siyensya. Habang si Elisa ay nagsisimula ng physical therapy at unti-unting natutong muling igalaw ang kanyang katawan, si Victor ay naging sandalan niya sa lahat ng araw. Araw-araw ay sinusundo niya ito sa ospital. Pinapakain, binabasahan, at higit sa lahat, kinakausap. Isang gabi, habang pauwi mula ospital, habang sila ni Victor ay nakasakay sa sasakyan, biglang nagsalita si Elisa. Victor, ang galing mo palang magbasa. Napangiti si Victor, bahagyang nahiya. Sa totoo lang, si Lando ang nagturo sa akin. Siya ang nagsimula ng lahat ng yon. Napalingon si Elisa sa asawa, may mapaglarong ngiti sa labi. Hindi mo alam kung gaano ako naaliw sa mga kwento niya. Para bang, bawat gabi, ginagabayan ako ng tinig niya. Lando saved me. Sa pagkarinig ni Victor ng mga salitang iyon, napayuko siya. Walang selos, walang galit. Tanging pasasalamat. Alam ko, sagot niya. At alam din ni Lando yon. Kaya't may plano akong sabihin sa kanya bago siya tuluyang lumayo. Isang linggo matapos ang paggising ni Elisa, muling bumisita si Lando sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang simpleng hardinero, kundi bilang isang panauhin ng pamilyang utang ang panibagong buhay sa kanya. Niyaya siya ni Victor sa beranda habang si Elisa ay nagpapahinga sa kwarto. Lando, gusto kitang pasalamatan. Hindi lang dahil sa paggising ni Elisa, kundi dahil sa pagbabalik mo sa akin, sa sarili ko, sa puso ko. Sir, hindi ko naman po ginusto yon. Ginawa ko lang po kung ano sa tingin ko ang tama. Sagot ni Lando, magalang. Ngunit totoo, mumiti si Victor. Kaya ito ang gusto kong ialok sa iyo. Inilabas niya ang isang envelope mula sa bulsa. Iniabot niya ito kay Lando. Ano po ito? Tanong ng binata habang marahang binubuksan ng sobre. Isang kontrata. Kung tatanggapin mo, gusto ko sanang gawing opisyal ang papel mo sa foundation na itinayo namin ni Elisa dati para sa mga batang nawala ng magulang. Gusto kong maging head storyteller ka roon. Ikaw ang magiging mukha ng literacy program namin. Nanlaki ang mata ni Lando. Ako po? Oo, ikaw. Walang ibang mas nararapat. Gusto ko rin sanang tulungan ka sa pagpapatuloy ng pag-aaral habang nagtuturo ka. Isang kombinasyon ng dalawang bagay na mahalaga sa'yo, edukasyon at kwento. Hindi masapaniwala si Lando. Sir, parang sobra-sobra na po to. Hindi ito sobra, Lando. Sagot ni Victor. Ito ang nararapat sa isang batang nagligtas, hindi lang ng isang buhay, kundi ng buong pamilya. Kinagabihan, nagkaroon ng isang munting salo-salo sa loob ng mansion. Kasama ang mga kasambahay, ilang malalapit na kaibigan at ang mga doktor ni Elisa. Wala mang engranding dekorasyon, dama sa paligid ang init ng pagbabalik. Parang pista ng puso. Sa gitna ng salo-salo, humiling si Victor ng katahimikan. Sa gabing ito, panimula niya, nais kong ipakilala sa inyo ang taong hindi lang naging dahilan ng paggising ni Elisa, kundi ng panibagong direksyon ng buhay namin. Lando, anak ka man ng hardinero, pero para sa amin, isa kang anak ng tahanan. Palakpakan. Tumayo si Lando bahagyang namula sa hiya, ngunit hindi inalis ang tingin sa mag-asawa. Maraming salamat po. Sa totoo lang, wala po akong pamilya. Pero sa bahay na to, sa kwarto ni Ma'am Elisa, at sa mga gabi ng katahimikan, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Salamat po. Sa dulo ng gabi, habang si Lando ay nagpapaalam na sa mga tao, nilapitan siya ni Elisa. Mahina pa ang katawan niya, ngunit ang mga mata niya ay maliwanag. Lando, mahinang sambit. Salamat sa mga kwento.
Pero ngayong gising na ako naman ang magkukwento sa'yo. Mumiti si Lando at bahagyang yumuko. Makikinig po ako, Mang, habang buhay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa bahay na minsang binalot ng katahimikan at luha, isang bagong kabanata ang isinilang. Kwento ng pasasalamat, kwento ng pangalawang pagkakataon, kwento ng isang batang hindi inaasahang naging tinig ng pagbangon. Makalipas ang ilang araw mula nang muling magising si Elisa, dahan-dahan nang bumabalik ang lakas ng kanyang katawan. Araw-araw ay mas umaayos ang kanyang kalagayan at sa bawat oras na lumilipas, mas lalo niyang naiintindihan ang kahalagahan ng bawat taong nasa paligid niya. Lalo na ang dalawang lalaking hindi siya iniwan sa kanyang pinakamahabang katahimikan. Sa silid na dati puno lamang ng huni ng aircon at mahihinang beep ng makina, ngayon may tunog na ng tawa, mga kwentuhan at mas malalim na uri ng katahimikan. Isang uri ng katahimikang hindi nakakatakot kundi nakapagpapagaling. Victor, tawag ni Elisa isang umaga habang pinapalitan siya ng bedsheet ng nurse. Asan si Lando? Napatigil ang nurse, ngumiti at sinagot. Aba ma'am, nasa veranda po. Palaging dumadalaw yun sa umaga bago siya pumasok sa klase. Pakisabi nga, gusto ko siyang makausap. Kung pwede. Ilang minuto lamang ang lumipas at bumukas ang pinto ng kanyang silid. Sumilip si Lando. Bit-bit ang paborito niyang maliit na notebook at isang bulaklak. Ma'am Elisa. Mahinang bati niya, tila nag-aalangan pa ring lumapit. Narinig ko pong hinahanap ninyo ako. Umupo siya sa gilid ng kama, bahagyang yumuko bilang paggalang. Mumiti si Elisa. Bagamat manipis ang kanyang boses, dama sa tono nito ang init ng damdamin. Lando, may gusto akong sabihin sa'yo. Ani niya, mahinang bumibigkas ng bawat salita. Pero bago ang lahat, gusto kong marinig mo to. Sabihin mo kung ano una mong pangalan. Nagulat si Lando. Hindi niya inaasahan ang tanong. Lando po talaga ma'am. Wala po akong second name. Si tatay lang po ang nagbigay nun. Tumango si Elisa. Lando, ang tinig mo, iyan ang boses na nagpabalik sa akin. Sa panaginip ko, gabi-gabi kitang naririnig. Kwento dito, kwento doon, tula, salita, tawa. Parang ginagabayan ako palapit sa liwanag. Akala ko panaginip lang, pero totoo pala. Hindi nakasagot si Lando agad. Tumulo ang luha sa kanyang mata, pero mabilis niya itong pinahid. Ma'am, hindi po ako sigurado noon kung naririnig niyo talaga ako. Pero kahit ganon, sinubukan ko pong dumalaw, magkwento, para lang maramdaman niyo na may nag-aalala. Ngumiti si Elisa. At naramdaman ko, Lando, kahit hindi mo alam, ikaw ang naging tulay ko pabalik sa mundo. Napahawak si Lando sa kanyang dibdib. Walang mas hihigit pa sa pahayag na iyon. Hindi niya kailanman inasahang maririnig ang ganitong uri ng pasasalamat mula sa isang babaeng tinitingala niya. Hindi bilang amo, kundi bilang gabay at haligi ng kanyang damdamin. Pumasok si Victor, tahimik na tumayo sa gilid ng kama. Ang dami naming gustong itanong sa'yo, Elisa. Ani Victor. Pero ayaw kitang mapagod. Sa ngayon, sapat na ang malamang naning naririnig mo na kami. Ngumiti si Elisa kay Victor, saka inabot ang kamay nito. Victor, mahinang sambit. Ikaw naman. Anong gusto mong sabihin sa akin? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Para bang lahat ng gustong niyang sabihin ay hindi kasya sa loob ng silid na iyon. Ngunit sa huli, lumuhod siya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng asawa. Patawad, Elisa. Ani Victor, tila sumisigaw ang damdamin sa kabila ng mababang tono. Patawad sa lahat ng taon na pinili kong tumahimik. Patawad sa mga araw na hindi kita tinanong kung masaya ka pa. Patawad sa lahat ng pagkakataong narinig kita pero hindi ko pinakinggan. Muling tumulo ang luha sa mata ni Elisa, ngunit ngayon ay kasabay ng ngiti. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat, Victor. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. At ako, nandito na rin. Tahimik si Lando sa gilid. Ayaw niyang sirain ang sandali. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naroon ang kanyang taimtim na panalangin.
na sana'y magpatuloy na ang pagbabalik ng damdamin. Hindi lang ni Elisa, kundi ng buong pamilyang minsan ay pinanawan ng init. Sa mga susunod na araw, mabilis ang naging pag-usad ng rehabilitasyon ni Elisa. Sa tulong ng physical therapist, nagawa na niyang umupo ng diretsyo at makapaglakad ng ilang hakbang gamit ang walker. Sa bawat hakbang niya, laging naroon si Victor sa kaliwa at si Lando sa kanan. Dalawang magkaibang nilalang na sabay-sabay ngayon sa isang layunin, ang tulungan si Elisa sa kanyang pagbabalik. Isang umaga, habang nagkakape si Victor sa veranda, lumapit si Elisa, naka-wheelchair ngunit may sigla sa mukha. Victor, wika niya habang binubuklat ang isang lumang aklat ng tula. Naalala mo ba to? Napangiti si Victor. Oo naman, iyan ang binabasa mo sa akin nung una tayong nagkita sa library sa university. Ngumiti si Elisa. Ngayon, gusto ko namang ako na ang bumasa sa inyo. Pinulot niya ang bookmark, binuklat ang pahina, at nagsimulang magbasa. Sa bawat gabing tahimik, may tinig na dumaramti. Hindi mo siya maririnig sa pandinig, kundi sa puso. Lumingon siya kay Lando. Lando, ikaw yun. Ang tinig na hindi ko maririnig, pero ramdam ko. Napatingin si Victor sa binata, at sa pagkakataong iyon, isang kumpirmasyong hindi na kailangan ng paliwanag. Ma'am, salamat po, sambit ni Lando, halos pabulong. Pero masalamat po dahil pinili niyo pa ring bumalik. Tahimik silang tatlo, walang nagsasalita. Ngunit sapat na ang presensya ng isa't isa para maramdaman na may pamilya pa ring muling nabuo. Hindi dahil sa dugo, kundi sa mga salitang walang presyo, sa malasakit na hindi humihingi ng kapalit. At sa mga panahong kahit walang sagot, patuloy pa ring nagkwento ang isa. Sa muling pagbigkas ni Elisa ng kanyang mga salita, hindi lang siya ang muling isinilang. Kasama niya, muling isinilang si Victor bilang asawa at si Lando bilang anak ng kwento at ngayon bahagi na ng tahanan. Isang maulan na hapon, habang nakasandig sa malalambot na unan si Elisa sa tabi ng bintana ng kanilang silid, napatingin siya sa labas, sa mga patang ng ulan na dumadampi sa salaming makapal. Kasabay ng bawat patak ay ang mabilis na pagtakbo ng kanyang isip, mga tanong na matagal nang nakaimbak sa puso at mga alaala ng 2 taong nawawala sa kanya. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang makapal na sobre, kulay maroon, na tila ilang araw nang naroon, ngunit na yun lang niya piniling buksan. Lumapit si Victor, may dalang tray ng tsaa at paboritong tinapay ng asawa. Ayan. Mainit pa, tamang-tama sa ulan. Salamat, sagot ni Elisa, ngunit hindi niya ito tiningnan. Sa halip, hawak-hawak pa rin niya ang liham. Napansin ni Victor ang katahimikan. Ano yan? Liham galing kay Yaya Linda. Naiwan raw ito sa drawer ko bago siya umalis. Natagpuan ng nurse sa ilalim ng mga lumang gamit. Hindi na nagsalita si Victor. Umupo siya sa tabi ni Elisa, sabay-sabing, basahin mo. Baka may sagot sa mga tanong mo. Huminga ng malalim si Elisa. Saka dahan-dahang binuksan ang sobre. Amoy luma ang papel. Tila ilang ulit ng sinulat at binura. Ngunit ang laman nito ay malinaw. Mahal kong Elisa, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nagising ka na. At kung ganon, salamat sa Diyos. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam. Matagal ko nang gustong umalis, ngunit hindi ko magawang iwan ka. Ako'y isang matandang babae, wala ng pamilya. Ikaw na lang ang itinuring kong anak. Ngunit sa huling mga buwan bago ang insidente mo, may mga bagay akong nakita na hindi ko kayang dalhin sa libingan nang hindi mo alam. May isang batang palaging pumupunta sa silid mo gabi-gabi. Akala ko unay magnanakaw, ngunit nang masundan ko siya, nakita kong naupo sa tabi mo. May dalang libro, minsan lapis at papel. Kinakausap ka niya, pinabasahan ka ng kwento. Lando ang pangalan niya. Anak siya ng dating hardinero, si Mang Rudy. Naulila siya pagkamatay ng ama. Hindi ko siya sinumbong, Elisa. Dahil sa lahat ng nakita ko, siya lang ang nagbigay ng kakaibang sigla sa paligid mo. Sa panahong tila wala nang umaasa,
Siya ang tanging naniniwalang makakabalik ka. Araw-araw, walang mintis. Hindi siya humingi ng kahit ano. Baka isang taraw maalala mo siya o maramdaman mo. Sana sa araw na iyon, matutunan mong mahalin ang batang yon, hindi bilang utang na loob, kundi bilang isang anak ng liwanag. Mahal na mahal kita, paalam. Yaya Linda. Pagkabasa niya sa huling linya, tahimik lang si Elisa. Hindi siya umiiyak, pero ang mga mata niya ay namumugto. Si Yaya, hanggang dulo, iniisip pa rin ako. Mahina niyang wika. At si Lando, matagal na pala niyang ginagawa yun. Pati si Yaya, nakita na yun noon pa. Hindi makasagot si Victor. Tiningnan lamang niya ang asawa, saka hinawatan ng kamay nito. Elisa, mahinang sambit niya. Kung sasabihin ko sa'yo na may nakita ako sa footage na hindi ko inaasahan, maniniwala ka ba sa'kin? Nag-angat ng tingin si Elisa. Anong nakita mo? Huminga ng malalim si Victor. Matagal na niya itong kinikimkim. Hindi niya agad masabi noong una. Takot siyang magulo muli ang isip ng asawa sa gitna ng kanyang paggaling. Pero sa mga sandaling ito, alam niyang panahon na. Naglagay ako ng kamera sa kwarto. Hindi para sumilip o makialam. Gusto ko lang makita kung may gumagalaw, kung may senyales na magigising ka. Hindi ko inaasahang makikita ko si Lando. Umiiyak habang kinakausap ka. Hawak ang kamay mo. Minsan pinupunasan pa ang noo mo gamit ang panyo niya. Natahimik si Elisa. Akala ko una, kabaliwan, pero sa tuwing pinapanood ko, napapansin kong parang mas maayos ang lagay mo kinabukasan. Parang may naiiwan na lakas sa'yo mula sa kanya. Doon na pumata ang luha ni Elisa. Victor, gusto kong sabihin sa kanya to. Lahat ng to. Gusto kong malaman niya na alam ko na ang lahat. Na hindi ako nag-iisa dahil sa kanya. Tumango si Victor. Kaya nga bukas, gusto kitang isama sa scholarship awarding ceremony sa foundation natin. Alam mo bang top scholar natin si Lando ngayon? Hindi siya tumanggap ng posisyon na mataas. Gusto niya magsimula sa ibaba. Magturo sa mga batang lansangan. Kwento pa rin ang mundo niya. Kinabukasan, kahit mahinang-mahina pa, nagsuot si Elisa ng puting bestida. Sa tulong ni Victor at ng therapist, nakarating siya sa likod ng auditorium kung saan ginaganap ang simpleng seremonya. Tahimik siya sa gilid ng stage habang pinapanood ang host na tinatawag ang pangalan ng mga awardees. Para sa pinaka-inspirasyonal na scholar ng taon, isang taong nagsimula bilang anak ng hardinero, ngunit naging tagapagtaguyod ng pagbabasa sa mahihirap na bata. Mr. Lando Rivera, palakpakan. Lumakad si Lando papunta sa entablado. Maayos ang suot. Simpleng barong. Marahang ngumiti sa mga tao. Ngunit hindi niya alam na sa gilid, naroroon si Elisa. At ngayon ay humahakbang papunta sa kanya. Napalingon siya sa sandaling sumigaw ang mga tao ng sorpresa. Nang makita niya si Elisa, nakatayo, may hawak na papel sa kamay, hindi na siya nakagalaw. Bulong niya sa sarili, tila hindi makapaniwala. Tumigil si Elisa sa gitna ng entablado, saka iniabot kay Lando ang liham mula kay Yaya Linda. Hindi ko po alam dati, sabi niya. Pero ngayong alam ko na, gusto kong marinig mo ito mula sa akin. Salamat Lando. Salamat sa buhay na ibinalik mo. At salamat sa tinig mo hindi nagsawa. Hindi na napigilan ni Lando ang sarili. Lumapit siya kay Elisa, lumuhod at humawak sa kanyang kamay. Ma'am, hindi niyo na po kailangang magpasalamat. Pero salamat po sa pagtanggap. At sa gitna ng entablado, habang umuulan ng palakpakan mula sa mga bata at mga guro, muling isinilang ang dialogo ng dalawang pusong pinagtagpo, hindi ng kapalaran kundi ng kwento, ng malasakit at ng tahimik na paninindigan sa panahong walang ibang naniniwala. Pagkatapos ng seremonyang iyon, naging usap-usapan hindi lang sa loob ng foundation, kundi pati na rin sa buong lungsod ang muling pagbangon ni Elisa at ang papel ng isang simpleng binata sa kwento ng kanyang paggaling. Marami ang humanga kay Lando, isang anak ng hardinero na ngayon ay kinikilala bilang simbolo ng pag-asa at katapatan. Ngunit sa likod ng mga papuri at camera flashes, mas malalim pa rin ang galaw ng emosyon sa puso ni Elisa. Kinagabihan, sa loob ng opisina ng mansion,
Tahimik na nag-uusap sina Victor at Elisa. Sa pagitan nila'y isang makapal na dokumento, mga papeles ng estate, testamento at ilang bagay na matagal nang hindi nahawakan ni Elisa. Victor, wika ni Elisa habang nilalagyan ng marka ang ilang bahagi ng dokumento. Sigurado ka bang ito ang gusto mo? Hindi lang ako sigurado, sagot ni Victor. Ito ang tama, matagal mo nang dapat kasama ako sa lahat ng ito. Pero pinili kong manatiling CEO ng lahat. At ngayong nandito ka na muli, dapat ikaw na ang nasa gitna ng mga desisyon. Ngumiti si Elisa, ngunit halatang may iniisip. May isa pa akong hinihiling. Tumango si Victor. Sabihin mo, gusto kong ibalik si Lando sa foundation. Hindi bilang scholar, bilang partner. Bigyan natin siya ng posisyon. Hayaan nating tumulong siya, hindi lang sa mga bata, kundi sa mismong direksyon ng organisasyon. Hindi agad sumagot si Victor. Tahimik niyang pinag-isipan yon. Sa tingin mo ba, kakayanin niya? Victor, sambit ni Elisa. Hindi niya lang ako binuhay. Binigyan niya tayo ng dahilan para magpatuloy. At higit sa lahat, hindi niya tayo kailanman iniwan. Kinabukasan, pinatawad ni Elisa si Lando sa opisina ng mansyon. Hindi ito ang unang beses na nakapasok siya roon. Ngunit ngayon, ibang kaba ang nararamdaman niya. Hindi na siya bata ng hardinero sa pagkakataong ito. Isa na siyang taong may tinig at kinikilalang halaga. Lando, bungad ni Elisa pagkapasok ng binata. Umupo ka muna. Sumunod si Lando. Kita sa mukha niya ang kaba. Ma'am, may nagawa po ba akong mali? Napatawa si Victor na nasa tabi ni Elisa. Wala iho, wala. Sa katunayan, kaya ka naming pinatawag dahil may alok kami sa'yo. Inilabas ni Elisa ang isang folder at inilagay sa harap ni Lando. Nais ka naming gawing Education Development Officer ng aming foundation. Ikaw ang magiging tulay ng mga proyekto namin sa komunidad. Bibigyan ka namin ng training at ikaw ang magiging kinatawan ng mga batang tulad mo na minsang hindi pinakinggan. Nanlaki ang mata ni Lando. Ako po? Pero man, sir, wala po akong karanasan. Scholar lang po ako. Tinuturuan pa lang din po. Ngumiti si Elisa at yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili namin. Dahil ikaw ang may puso para sa mga batang tulad mo, hindi mo kailangang maging eksperto. Kailangan mo lang panindigan ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Hindi agad nakaimik si Lando. Nang makabawi sa pagkabigla, tumayo siya at bahagyang yumuko. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Pangako po yan. Sa paglipas ng buwan, naging inspirasyon si Lando sa foundation. Lumilibot siya sa iba't ibang barangay, nagtuturo, nagsasalita sa mga forum, at lumalapit sa mga batang nasa lansangan. Hindi siya takot umapak sa putikan, makipagkamay sa mga batang amoy pawis at magbuhat ng mga libro sa ilalim ng init ng araw. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ramdam niyang hindi na siya nag-iisa. Isang araw, matapos ang seminar na ginanap sa isang barangay gym, habang pinupunasan ng pawis sa noo, nilapitan siya ng isang batang babae. Mga 6 na taong gulang, may bitbit na lumang notebook. Kuya, pwede po ba ako magtanong? Anong tanong, iha? Totoo po ba na wala kayong nanay nung bata kayo? Napangiti si Lando. Lumuhod siya sa harap ng bata at tinapik ito sa balikat. Totoo, pero may mga taong tumayong nanay sa akin. Mga taong hindi ko kadugo pero itinuring akong mahalaga. Ganon din po ako, sabi ng bata. Pero gusto ko po, paglaki ko, tumulong din tulad ninyo. Tumango si Lando, at tutulungan kitang maabot yan. Habang lumalalim ang gabi, nakauwi na si Lando sa kanyang tinutuluyang maliit ngunit malinis na apartment na pag-aari ng foundation. May kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Elisa. Ma'am? Gulat niya. Pasok po kayo. Mumiti si Elisa, may hawak na lumang plorera. Alam mo ba, itong plorera na to, binigay ni Yaya Linda sa akin noong ako'y 12. Sinabihan niya ako, alagaan mo yan, kasi balang araw, lalagyan mo yan ng mga bulaklak na galing sa mga taong minahal mo. Inabot niya ito kay Lando. Ngayong ikaw ang may hawak nito, ibig sabihin, yung isa sa mga taong yon. Hindi makapaniwala si Lando. Ma'am, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Na, Elisa, ang ginawa mo noon ang pagkukwento mo,
Ang pagbabantay mo sa akin, sapat na iyon. Isa kang bahagi ng kwento ko. At habang may hininga ako, gagawin ko rin ang lahat para maging bahagi ng kwento mo. At sa malamig na gabi ng bagong yugto ng kanilang buhay, sabay silang ngumiti. Tahimik na nagsasalo sa liwanag ng isang pangakong hindi na muling bibitaw. Isang pangako ng pag-asa, ng pagtanaw at ng paglingap sa isa't isa. Hindi bilang amo at tagapagsilbi, kundi bilang magkaibigan, kapamilya at magkasamang bumangon mula sa pinakamadilim na yugto ng kanilang mga buhay. Makalipas ang 1 taon, muling tumahimik ang malaking bahay ni na Elisa at Victor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tinahimik ng sakit o ng pagkawala, kundi ng kapayapaang hatid ng katotohanan at pagbabago. Sa bawat sulok ng mansyon, may mga bagong mukha, mga batang tinutulungan ng foundation, mga guro, mga social workers, at sa gitna ng lahat ng ito ay si Lando, na hindi na kailanman nakita bilang anak ng hardinero, kundi bilang haligi ng pag-asa para sa bagong henerasyon. Sa isang lumang silid sa 2nd palapag, habang inaayos ni Lando ang mga luma at bagong files ng foundation, napansin niyang may isang lumang cabinet na tila matagal nang hindi nabubuksan. Kinuha niya ang isang lumang susi na natagpuan sa drawer at sinubukan isuksok. Tumunog ang kandado at bumukas ang kahon ng mga alaala. Sa loob nito, may isang kahon ng VHS tapes. Luma na ang pagkakabalot, ngunit may nakasulat sa bawat isa ng petsa at oras. Kasama nito ay isang sulat mula kay Victor. Lando, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang bahagi ng nakaraan na pinili kong itago noon. Hindi bilang sikreto mula sa iyo, kundi bilang proteksyon sa sarili ko. Noon, naglagay ako ng mga hidden camera sa kwarto ni Elisa habang siya ay comatose. Hindi ako proud sa desisyong iyon. Ginawa ko ito dahil sa desperasyon, sa takot na mawala siya sa akin. Pero kung hindi ko ginawa iyon, hindi ko sana nakita ang pinakatapat na pagmamalasakit na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Ikaw, Lando, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko tuluyang nawalan ng pag-asa. Paulit-ulit kong pinapanood ang mga footage na yun sa gabi. At sa bawat sandaling nakikita kitang nagbabasa, humahaplos sa kamay ng asawa ko, pinupunasan ang noo niya. Napapaisip ako, paano kung may mga taong tulad mo sa mundo? Ilang buhay pa kaya ang mabubuo? Sa kahon na ito, nandoon ang mga sandaling yon. Hindi para sa iba, kundi para sa iyo. Hindi mo kailangang panoorin kung hindi mo gusto. Pero kung sakaling tanumin mo ang sarili mo balang araw, kung naging sapat ba ang ginawa mo, nandoon ang sagot. Nanginig ang kamay ni Lando habang hawak ang sulat. Marahan niyang binuksan ang isang tape at inilagay sa lumang player na inilabas din mula sa kahon. Umandar ang video. Grainy, mahina ang tunog, ngunit malinaw ang eksena. Siya mas bata, nakaupo sa tabi ng kama ni Elisa. Nakasombrero pa, may dalang libro at pinapakinggan ang sarili habang binabasa ang alamat ng waling-waling. Lumipas ang ilang minuto, nakita niya ang sarili niyang umiiyak. Nakayuko at bahagyang lumapit sa kama ni Elisa. Saka bumulong, "Ma'am, kung pwede lang po sana, ako na lang po ang magkasakit. Bumalik na po kayo kasi ang lungkot-lungkot na po ni Sir Victor. Hindi ko man po kayo kilala ng matagal, pero gusto ko pong malaman ninyo na may nagdarasal pa rin para sa inyo." Mabilis ang kabog ng dibdib ni Lando. Habang pinapanood ang lumipas na yugto ng kanyang buhay, hindi niya namalayang tumulo ang luha sa pisngi. Sa kabilang banda ng silid, si Elisa pala ay naroon, tahimik na nakatayo sa pinto. Wala siyang ingay na ginawa, pero nang bumaling si Lando, nagtagpo ang kanilang mga mata. "Ngayon ko lang napanood ang mga yun," sabi ni Lando habang pinupunasan ang mata. Lumapit si Eliza, may hawak na maliit na kahon. "At ngayon naman, ako ang may ibibigay sa'yo." Iniabot niya ito. Pagbukas ni Lando, isang maliit na singsing na may nakaukit na, "Salamat Lando." Kasama rin ito ang isang sulat na may pirma ni Victor.
Gusto sana ni Victor na personal itong maibigay sa'yo. Paliwanag ni Eliza. Pero, ilang buwan matapos ang seremonya noon, nagkasakit siya. Tahimik. Ayaw niyang malaman ang lahat. Ngunit bago siya sumakabilang buhay, ito ang huli niyang bilin. Sabihin mo kay Lando, siya ang taong gusto kong maging anak kung sakaling binigyan kami ng pagkakataon. Napatigil si Lando. Hindi makapagsalita. Halos mabitawan niya ang kahon. Hindi ko po alam ang sasabihin, mahinang sambit niya. Hindi mo kailangang magsalita, tugon ni Eliza. Sa dami ng sinabi mo noon sa mga sandaling, hindi ako makasagot. Ngayon naman, panahon ko na para pakinggan ka. Hindi lang bilang pasasalamat, kundi bilang tunay na pagkilala. Mafalipas ang ilang buwan, formal nang itinalaga si Lando bilang isa sa mga board members ng foundation. Sa unang pagkakataon, pinangunahan niya ang isang proyekto para sa pagtatayo ng community center sa mismong lugar kung saan siya lumaki. Dati, eskinita lang ang lugar na yon. Puno ng sigarilyo, ingay at kahirapan. Ngayon, pinangalanan nila itong sentro ng Lando. Hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng batang hindi kailanman nawalan ng tinig. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, ang kamera noon ay naging saksi ng katotohanang hindi ko kailanman inaasahang makikita pa ng iba. Akala ko noon, basta tahimik kang tumulong, sapat na yon. Pero ngayon ko naintindihan, hindi pala masama ang makita ng mundo ang kabutihan. Dahil sa ganitong paraan, nabibigyan natin ng lakas ang iba na gawin rin ito. Sa dulo ng araw, habang nakaupo si Lando sa ilalim ng puno ng mangga sa bakanting lote sa tabi ng center, lumapit si Eliza na may dalang-dalawang tasa ng kape. Maaliwalas ang paligid. Wika niya, "Opo, parang ibang mundo na," sagot ni Lando. Tumingin si Eliza sa kanya, "Pero ikaw Lando, hindi ka nagbago. At sana hindi ka rin magbago." Ngumiti si Lando. "Ma'am, pangako po, habang may hininga ako, tuloy ang kwento natin. Tuloy ang kwento ng mga batang tulad ko. At habang humahaplos ang hangin sa mga dahon, at habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nanatili silang dalawa roon, magkasama, magkaibigan, at magkadugtong ng kwento. Isang kwento na nagsimula sa katahimikan ng isang silid at nagtapos sa tinig ng buong komunidad. Isang kwento ng kamera, ngunit mas higit pa, isang kwento ng malasakit, ng pagtutuwid, at ng huling regalong hindi inaasahan, ngunit kailanmay hindi malilimutan.